Ang benefactor na sumuporta sa pag-aaral ko sa loob ng 12 taon na bangkarote. Gusto ko silang iuwi at magsimulang muli, pero pinalayas ako ng tiyuhin ko at binigyan lang ako ng isang hindi gusto, sira-sirang lawa. Pero walang nakakaalam, sa ilalim ng sira-sirang lawang iyon, ay ang unang minahan ng ginto para sa aking pagbabalik. Isang top scholar sa probinsya, isang figura na hindi nakita ng aming nayon sa loob ng maraming siglo. Kinyu, pinasaya mo ang tatay mo, at nagdala ka ng karangalan sa pamilya Kin. Salamat, Tito Yang. Tay, ano itong lugar? Wala man lang sementadong daan? Tito Sen. Ano ang ginagawa mo rito? Kinyu? Pasensya na. Nalugi ang negosyo ko, lahat, wala na talaga akong mapupuntahan. Tay, ito ba ang lalaking sinuportahan mo sa loob ng 12 taon? Hindi naman siya mukhang may kaya. Lahat ng pag-aaral na iyon, at naghihikahos pa rin siya sa isang mahirap na nayon sa bundok. Ruohan, manahimik ka! Chinyu, wag mo sanang dibdibin. Ang bata ay pinalaki kong layaw. Wala pa siyang muwang. Humihingi ako ng tawad. Tito Shen, nasaan si Tita Liu Mei? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Ang iyong tiya. Pumanaw na siya. Anong ibig mong sabihin? Wala na. Pero tinawagan niya ako noong isang buwan. Ang iyong tiya ay may kanser sa tiyan. Nang malaman, huli na. Hindi niya ako pinayagang sabihin sa iyo. Sabi niya naghahanda ka para sa pagsusulit sa kolehiyo at hindi dapat ma-distract. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin na kung wala na akong pag-asa, dapat daw akong pumunta sa iyo. Sabi niya ikaw ay isang tapat at mabuting bata. Nagtiwala siya sa iyo. Tito Shen, huwag na kayong magsalita pa. Simula ngayon, mananatili kayo sa akin. Mananatili sa'yo? Chinyu, magdadala ka ng 2 taga-ibang lugar at hindi ako tinanong? Mga kapitbahay, kayo ang humatol. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, kung hindi dahil sa akin, Qin Yuanshan na nagbigay sa kanya ng tirahan, siguradong patay na siya noon pa. Ngayong tapos na siya sa pag-aaral at naging matagumpay, ang una niyang ginawa ay mag-uwi ng mga taga-ibang lugar. Ano ba ang pakay niya? Sinusubukang kumatha para sa bahay ng pamilya natin o makipag-away para sa mga lawa? Makipag-away para sa mana. Noong kakamatay lang ng tatay ko, sinamantala mo na hindi ako marunong bumasa at niloko mo ako na maglagay ng thumb mark sa isang dokumento. Tapos, kinuha mo ang bahay at lupa na iniwan sa akin ng tatay ko at inilipat sa pangalan mo. Tito, gusto ko lang itanong. Paano naging pag-aari mo, Qin Yuanshan, ang mga bagay na pag-aari ng pamilya ko? Naalala ko ito ng malinaw. Ang kapatid niya ay hindi pa nakakalampas ng 7 araw na pagluluksa at inilipat na ni Qin Yuanshan ang mga lawa. Ilang taon pa lang si Qin Yu noon. Tigilan mo na ang pagbanggit ng mga lumang kwentong bulok. Qinyu, sasabihin ko na sa iyo ngayon. 18 ka na. Isa ka nang may sapat na gulang. Dapat kang magsimula ng sarili mong pamilya. Ngayon ay magandang panahon. Kasama ang lahat ng kapitbahay bilang saksi. Ang kasunduang ito sa paghahati ay nakasulat ng malinaw. Ang sira-sirang bahay sa silangang dulo ng baryo at ang inabandonang lawa sa tabi nito ay mapupunta sa iyo. Ang iba pang mga bahay, lawa at lupaing tinitirhan ay lahat akin, Qin Yuanshan. Lagdaan mo at mula ngayon, mamuhay ka sa iyong paraan. Ako sa akin at tapos na tayo. Kung hindi ka pumirma, babayaran mo ang 12 taong upa. Kailangan mong bayaran ang bawat kusing. Yuanshan, pumasa ang bata sa Imperial exam ngayon at bago pa siya pumasok ng bahay, pinaalis mo na siya. Teka, magkakapit bahay tayo, magpakatao ka naman. Bukod pa riyan, yung kubol at lawa, ilang taon nang abandonado. Sa tingin mo, sapat na iyon para maalis siya? Kaya mo bang mabuhay na may konsensya? Wala akong pakialam kung top scholar siya o hindi. Kapag adult na siya, kaya na niyang mag-isa. Huwag mong akalaing makakakuha ka ng kahit ano sa akin. Hoy, Ginoo, tigilan mo na ang pagtulak kay Chinyu. Ako ang nabaon sa utang at wala nang mapuntahan. Walang hiya akong lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Sino ka ba? Ito ay usaping pampamilya ng mga Qin. Hindi mo dapat pakialaman. Pirmahan mo na. Ikaw, isang bookworm, akala mo makakapagpalibre ka sa amin? Ang pagbibigay sa iyo ng sira-sirang bahay at lawa ay isang pabor na. Huwag kang walang utang na loob. Sa nakaraang 12 taon, nagkunwaring inaalagaan ako ni Qin Yuanshan, pero lihim, kinuha niya ang karamihan ng allowance na ipinadala ni Tio Shen. Sa gitna ng taglamig, pinagawa niya ako maglaba ng walang sapin sa ilog. Trinato niya ako na parang libreng manggagawa. Hindi ako pinakain sa mesa, at binigyan lang ako ng matigas na kahoy na higaan. Ang sira-sirang bahay at tambak na lawa ay mga basura lang na itinapon niya matapos angkinin ang ari-arian ng pamilya ko. Oras na para ayusin ang mana. Sige, pipirma ko.
Simula ngayon, ako, si Chinyu, wala ng utang sa pamilyang Chin. 12 taon na kabutihan, naalala ko. 12 taon na utang. Naayos ngayon. Simula ngayon, ako, si Chinyu, mabubuhay na para sa sarili ko. Tatay, ang bahay na ito ay mas masahol pa sa pampublikong banyo sa syudad. Ang tubig ay mabaho na. Gusto kong bumalik. Mas gugustuhin ko pang matulog sa ilalim ng tulay kaysa manirahan sa lugar na ganito. Ruohan. Kinyu, ayos ka lang ba? Umakyat ka dali. Ito. iPhone Gold Sand. Tio Shen, kumuha ka ng palaatim ba? Bilisan mo. Si, Ano ba talaga ang hinuhukay mo? Hinuhukay ko ang tiket natin palabas dito. Ang tiket palabas dito na sinabi mo ito ba? Tama. Ito ay tinatawag na Pond Gold Sand. Ito ay natural, mataas sa protina na pain. Hindi mo ito makikita sa isang pond sa 10,000. Isinulat ito ng tatay ko sa kanyang mga tala. Hinanap niya ito sa buong buhay niya, at hindi niya ito natagpuan. ang bagay na ito ay makapag-alaga ng isda? Hindi mag-alaga ng isda, ito ay nagpapalaki ng ginto. Qin Yuanshan, siya ay nagtatago ng 3 mayayamang pond, na parang mga kayamanan. Hindi niya alam. Ang tunay na minahan ng ginto ay nasa ilalim mismo ng ating mga paa. Kinyu, noong nabaon sa utang si Uncle, ito na lang ang 5,000 na natira sa akin. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Tay, baliw ka ba? Iyan lang ang meron tayo. Ibibigay mo lahat sa kanya, pero tayo. Ruahan, kalahati ng buhay ko sa negosyo. Hindi pa ako nagkamali sa paghusga sa kahit sino. Hindi ako nagkamali 12 taon na ang nakaraan, at hindi ako nagkakamali ngayon. Chin Yu, kahit gaano kahusay ang gintong buhangin ng ating lawa, kailangan pa rin natin ng pera para sa mga fingerling at paghahanda ng lawa. Itong 5,000 ituring mong puhunan mo ito. Naniniwala ako sa iyo. Tito Sen. Itong 5,000 at ang 5,000 ibinigay sa akin ni Tita Liu Mei bilang na iyong puhunan sa aking palaisdaan. Sa isang taon, babayaran kita ng 1,000,000. Mabuti. Anong klaseng fry? Grass carp? Crucian carp? O big head carp? Hindi ordinaryong fry. Gusto ko ng mga baby softshell turtle. Binata. Alam mo ba kung magkano ang mga baby softshell turtle? 1 libra? Hindi. Ang magagandang hatchling ay 70 bawat libra. Kaya ba ng lawa mo iyan? Hindi ko gusto ang magagandang hatchling. Gusto ko itong mga itinapon. Boss, paano mo balak itapon ang mga ito? Ibig mong sabihin ito? Ito ang mga napili na. Karaniwan walang may gusto sa kanila. Sa huli, itinatapon na lang namin. Kung gusto mo, 25 bawat libra. Ibibigay ko sa'yo lahat. 15. Binata, niloloko mo ba ako? Mas mataas pa ang gastos ko riyan? Hindi mo mabebenta ang mga itinapon. Mamamatay sila sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. 15 bawat libra. Mawawalan ka ng stock. Makakatipid ako. Sige, magaling ka makipagtawaran bata. Mga 200 libra ang nasa akin dito. 3,000. Kunin mo lahat. Deal. Chin Yu, mga bagay na ito kaya ba talaga silang mabuhay? Tito Sen. Ang iba ay nag-aalaga ng isda gamit ang pagkain, tayo ay nag-aalaga ng isda gamit ang lawang iyon. Ang mga bagay na inaalaga gamit ang gintong buhangin mula sa lawa ay iba sa mga nasa ordinaryong lawa. Maraming alam sa libro, pero walang praktikal na kaalaman. Sinayang ang pera sa patay na stock. Tinatawanan nila ako ngayon. Pero kapag pinalaki ko sila, kapag ang isang pagong ay katumbas ng buong lawa ng isda, makikita ko kung sino pa ang tumatawa. Ang mga punla ni Chin Yu ay talagang mahina ang kalidad. Ang pond na ito ay baog ng 20 taon. May magagawa ba talaga ito? Pero ang merkado ay hindi tumatanggap ng mga substandard na punla dahil wala silang pond gold sand. Ang gintong buhangin ng pond ay sobrang mayaman sa sustansya. Ang normal na fry ay mamamatay sa stress kung malantad. Ang mga substandard na punla lamang ang makakaligtas. Palakihin sila ng 3 buong buwan, ang shell ay nagiging ginto mula sa kulay abo at lumalapot ang skirt. Pagkatapos ito ay magiging isang purong lahi na golden-shelled turtle. Golden-shelled turtle? Paano hindi ko ito narinig? Ang mga purong lahi na golden-shelled turtle ay buhay na fossil sa mga soft-shelled turtle, wala pang 200 ang nasa ligaw sa buong bansa. At mas kaunti pa ang umiikot sa merkado. 10 yuan bawat gramo? Kaya magkano ang isa?
Oo. 10,000 pataas. Mr. Shen, ang perang ininvest mo sa akin, hindi ko ito hahayaang masayang. Trust kita. Sabihin mo, ano ang susunod na hakbang? Susundan kita. Mr. Shen, gilingin ang buhangin para maging pulbos, haluin ng tubig at ikalat sa gitna ng pond, ilalabas ko ang fry. See ya. Rohan, tulungan mo ako. Tay, ang baho ng putik ay kasuka-suka, hindi ko kaya. At saka, ang sapatos na ito ay limited edition. Maputikan sila, masisira. Rohan, tingnan mo ang oras. Nawala na sa atin ang lahat. Ngayon si Chinyu ang namumuno sa atin. Hindi ka man lang tumutulong. Bakit ang walang muwang mo? Magkano ba ang halaga ng sapatos na iyan? $12,000. Bakit mo tinatanong? Ang nanay mo ay tumigil sa kimo sa loob ng isang buwan. Nakaipon siya ng 5,000 para ipadala sa akin. Ang sapatos na iyan ay nagkakahalaga ng 12,000. Iyon sana ang nagbigay sa kanya ng 2 buwan pa. Tumahimik ka, huwag mong pag-usapan ang nanay ko. Sino ka ba para turuan ako? Dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya ang lawa na ito ang iniwan niya para sa'yo. Ikaw ang pumili kung kukunin mo o hindi. Rohan, kasalanan ko lahat dahil sobra ko siyang pinagbigyan. Kung sana siya ay kasing bait mo. Bata pa siya. Bigyan mo siya ng panahon. See ya. Ayos lang si nanay. Kumain ka ng maayos. Huwag kang palaging pumupunta sa ospital. Malapit na ang kaarawan mo. Binilhan ka ni nanay ng sapatos, yung sinabi mong gusto mo dati. Subukan mo. Tingnan mo kung gusto mo. Nay, miss na miss kita. Ayaw ko na ng sapatos. Gusto lang kitang muli. Dati akong nag-iisip na ang buhay ay mananatiling pareho lagi. Pero ngayon, bangkarote na si tatay. Wala na si nanay, at wala na rin ang ating tahanan. Wala na ang lahat. Nay, ang sapatos na ito ang huling regalo na ibinigay mo sa akin. Hindi ko sila itatapon. Pero simula ngayon, isusuot ko muna yung kaya lumakad sa putik. Tapos na. Nakalatag na ang putik at buhangin. Susunod. Hoy, talagang ilalagay mo sila? Ang baho ng tubig na ito? At ilalagay mo ang mga isda? Chinyu, nababaliw ka na ba sa kakabasa? Ano ba talaga ang ginagawa niyo dito? Para saan? Para makita kayong nagkakagulo, isang bangkarotang boss at isang dukhang palaaral nagsasama. Sa tingin mo talaga magtatagumpay kayo? Kung magtagumpay man kami o hindi, wala ka nang pakialam. Sabihin mo na kung ano ang sasabihin mo o umalis ka na. May pakialam talaga ako. Chinyu, mag-e-enroll ka sa isang provincial university sa Setyembre. Ayon sa nakasulat na mga patakaran ng aming village group, sino mang maglipat ng kanilang rehistrasyon ng pamilya, automatikong mawawalan ng karapatang gamitin ang homestead at mga fish pond sa nayon. Noong nakaraang linggo, pinagsama-sama ko na ang mga kamag-anak at iniulat ito sa village group. Kapag umalis ka na, ang inabandonang pond at ang bahay ay babalik lahat sa pangalan ko nang walang kondisyon. Chinyu? Totoo ba iyan? Siyempre totoo, kahit gaano pa kagaling ang pag-aalaga mo sa kanila ngayon, pagkalipas ng 3 buwan, kapag nailipat na ang rehistrasyon, lahat ng kita, ang pond, at ang mga pagong ay sa akin. Pinaghirapan mo lang para magtrabaho ng libre para sa akin. Pamangkin, hindi ba ang sarap ng pakiramdam? Tama na ba ang satsat? Kung tapos ka na, umalis ka na. Baliw ka ba, bata? Gusto mong sampalin kita? Ano, gusto mong subukan? Sinasabi ko sa iyo, subukan mo lang akong galawin. Tatawagin ko ang buong nayon para manood kung paano 2 matatandang lalaki mula sa pamilya Chin Yuanshan binubuli ang isang 17 taong gulang na babae. Ikaw, bastos kang bata. Talagang walang modo. Ano sa iyo? Gusto ko ito. Hindi pa ba kayo aalis? Gusto niyo ng isa pang balde? Walang asal. Tara na. Baliw na babae. Maghintay ka lang. Bakit ganyan ang suot mo? Nasaan ang isa mong sapatos? Itinabi ko na. Pag-aalaga lang ng isda, di ba? Hindi ako naniniwalang hindi ako matututo. Ano ang tinitingnan mo? Ano, ayaw mo akong turuan? Si. Chinyu, halika tingnan mo ito. Ang kulay ng shell na ito, ang gilid ng palda. Mas makapal ito ng isang buong singsing kaysa noong nakaraan. Matatag ang base. Bigyan mo ng isa pang buwan. Magiging purong ginto ang shell. Pagkatapos ay pwede na nating anihin ang mga ito. Doble na ang presyo noon.
Ayos. Shinyu, napako na ang mga sample ng pond gold sand na hiniling mo. Mabuti. Wala bang courier point sa bayan? Pumunta ka doon. Ipadala ito kay Professor Zhang sa Provincial Aquaculture Institute. Anyayahan mo siyang suriin ang ating golden-shelled turtles. Sige. Sa wakas ay makakalabas ako ng konti. Maaga kang umalis, maaga kang bumalik. Si, Oy. Hindi ba ito si Miss Shen? Ano ang ipinapadala mo? Napakahalaga. Iyan ba ang sirang pond? Nag-alaga ka ba ng kayamanan? wala kang pakialam. Provincial Aquaculture Institute. Nagpapadala ba sila ng mga sample para sa pagsusuri? Ano ang ginagawa nila? Kailangan kong sabihin agad dito sa tatay ko. Instituto ng Pananaliksik sa Pangisdaan ng Probinsya. May koneksyon talaga siya sa Antas Probinsya. At yung batch nila ng mga pagong. Dumaan ako noong nakaraang araw at tiningnan. Mukhang magaganda sila. Ang kanilang mga shell ay nagsisimula ng maging dilaw. Nagiging dilaw. 2 buwan na ang nakalipas. Mga itinapon na sila. At ngayon, nagiging dilaw? Nakita ko ito gamit ang sarili kong mga mata. Sa tingin mo ba sila ay talagang magtatagumpay? Kahit magtagumpay sila, ano naman? Kapag nailipat na ang rehistrasyon ng bahay ni Chinyu sa Setyembre, ang lawa na ito ay akin pa rin. Pero paano kung kumita siya at magpa siyang manatili? At yung dalawang tagalabas ay hindi rin madaling harapin, lalo na yung babaeng iyon. Matapang talaga siya. Kapag nakakuha na sila ng puwersa, bakit nila isusuko ang lahat ng mga pagong na ito? Titiyakin nating hindi siya makakabuelo. Naku, patay na lahat. Sayang, mukhang maayos pa sila kahapon. Malaking pera iyon. Bakit napakaraming tao sa paligid ng ating lawa? Umalis kayo. Lahat umalis. Lahat sila ay nakabaligtad na ang tiyan. Paano nangyari ito? Maayos pa sila kahapon. Patay na lahat. Shinyu, ano ang gagawin natin? Sinabi ko sa iyo na hindi mo kayang alagaan ang mga ito. 2 buwan ng pagsisikap at ano ang nakuha mo? Isang lawa na puno ng patay. Eksakto, mga itinapon sa mabahong lawa, milagro na tumagal sila ng ganito katagal. Mabait ang langit. Sayang, ngunit ang kabaitan ng langit ay nagtatapos ngayon. Apo Gito, Kinyu, ano ang nangyari? Namatay ba sila dahil sa sakit? hindi sakit. Ano? Pagkalason. May lumason sa ating isda. Ano? Huwag mo akong siraan, Chinyu. Hindi mo man lang sila napapanatiling buhay. Tapos, magpapakalat ka pa ng masama sa iba. Tio Shen, lahat ng pagong na nahuli mo napatay ang tiyan. Ilagay mo sa malamig na lugar. Patay na lahat. Ano pa bang sila ng paghuhukay? Chinyu, patay na silang lahat. Nagpapanggap lang silang patay, maaari pa silang mailigtas. Anong ibig mong sabihin, nagpapanggap na patay? May naglagay ng dayap at alkali sa ating lawa. Ang lason niyang alkali, sa isang gabi, ay makakapatay ng buong lawa ng isda. Ngunit ang gintong buhangin sa lawa ang tanging panlaban. Hindi patay ang mga pagong na ito, nag-hibernate lang sila para protektahan ang sarili. Ang isang bagsak ng malamig na tubig ay magpapagising sa kanila. Tio Shen, kumuha ka ng tubig mula sa bundok ngayon, ang pinakamalamig na makikita mo. Roohan, tulungan mo akong ilipat lahat ng pagong sa may lilim. Bilisan mo, dali. Si. Patay na? Hinuhukay mo pa? Hindi ba ito sayang ng pagsisikap? Ang ibig kong sabihin, pero narinig ko na ang dayap at alkali ay hindi basta-basta makukuha. Sino sa palagay mo ang may galit kay Chinyu? Chinyu, tumigil ka na sa pagpapanggap. Patay na sila. Akala mo mabubuhay sila kapag nahukay? Akala mo ba isa kang manggagamot? Tara na, pamangkin, tanggapin mo na. Inalagaan mo sila ng 2 buwan, at ang nakuha mo lang ay patay na mga alaga. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Tio, ang dayap at alkali, isa lang hardware store sa bayan ang nagbebenta. Sino ang bumili? Kailan ito binili? Magkano ang binili? Tingnan lang natin ang ledger at malalaman natin. Bukod dito, sa putik sa ilalim ng lawa, may naiwan pang size 43 na bakas ng paa. Chinhu, kung hindi ako nagkakamali, size 43 ang suot mo, di ba? Eka, iligtas muna natin ang mga pagong, tapos, dahan-dahan nating aayusin ito. Imposible! Naglagay ako ng apog at alkali. Bakit buhay pa sila? Binobola lang ako ng batang ito.
Gumalaw sila. Gumalaw sila. Buhay sila. Lahat buhay. Chinyu, buhay silang lahat. Naku, maliwanag na patay sila kanina. Talagang may kakayahan si Chinyu. Kaya niya pang buhayin ang mga patay na isda. Tay, talagang binuhay niya sila. Ano ang gagawin natin? Tara na. Nilason mo sila at ngayon gusto mong umalis. Sino ang umaalis? Chinyu, bakit mo kami inaakusahan ng paglalason? Akusasyon ba iyon? Malalaman ng pulisya kapag nag-imbestiga sila. Roohan, tumawag ka sa pulisya. Si. Tumawag ng pulis? Gusto kong makita kung kaya mo. Ito ay phone na iniwan sa akin ng nanay ko. Lalaban ako sa'yo. Rohan, huwag kang padalos-dalos. Tay, may voice messages at photos siya ng nanay ko. Ngayon wala na lahat. Hindi ko na makikita si nanay. Iyon lang ang tanging alaala ko. Dalawang asong ligaw. Nakikinabang sa lawa ng pamilya ko, palamunin. At naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa mga alaala, ba? Eksakto. Tinanggap lang kayo ni Chinyu at ngayon halos maubos ang lawa. Parehas kayong malas. Kaya pala nalugi kayo at... Shinyu, naglakas loob kang sakta ng anak ko? Kung magsasalita ka pa ng isa, siguradong hindi ka na makakagapang palabas ng lawa na ito. Chinyu, baliw ka ba? Naglakas loob kang saktan ang tiyo mo? Tama, Tay. Tumawag tayo ng pulis. Tapos ka na, bata. Sige. Sige. Tawagan mo sila. Pagdating ng mga pulis dito, tingnan natin kung sino ang unang hulihin, ang naglason o ang sumuntok. Ikaw? Mga kapitbahay, nakita ninyo lahat ang nangyari ngayon. Ang dalawang ito ay maraming kasamaan na nagawa. Apob, isang sako ay kayang sirain ang tubig ng buong lawa. Ngayon ay naglakas loob siyang itapon iyon sa aking lawa. Bukas gagawin niya iyon sa iba. Ang aming baryo ay nabubuhay sa pag-aalaga ng isda. Ang mga lawa ay buhay ng bawat pamilya. Kapag nasira ang pinagkukunan ng tubig, walang isda ang makakaligtas. Kung may nakakita ng nangyari kagabi at handang magsalita para sa akin, ako, si Chinyu, ay gagantimpalaan kayo ng malaki. Gagantihan kita ng malaki. Shinyu, wala ka nga pambayad sa eskwela. Ano ang kaya mong ibigay na gantimpala? Tigilan mo na ang pagyayabang, ha? Sobra na iyan. Ang aming pamilya Chin ang kumokontrol sa 70% ng pinakamagagandang palaisdaan sa baryo. Bumibili kami ng binhi ng isda at nagbebenta ng malalaking isda. Lahat salamat sa mga koneksyon ng tatay ko. Sino mang mga has na sumalungat sa aming pamilya, bukas, puputulin ko ang kanilang kabuhayan. Tama iyan. Si Chinyu ay isang walang alam na. Batang walang pakialam. Sigurado ka bang gusto mong kalabanin ako, Chinyu Anshan, para sa kanya? Chinyu Anshan, sobra ka na. Mga kababayan, huwag kayong matakot sa kanya. Habang mas natatakot kayo, mas aapiin niya tayo. Matanda, hindi mo pa oras magsalita. Gusto mo ng isa pang pambubugbog? Lahat, alam kong takot kayo sa kanya. Takot kayo na hindi siya magbibigay ng binhi ng isda. Takot kayo na putulin niya ang inyong mga channel ng pagbebenta. Takot kayo na harangan niya ang kanal ng irigasyon. Kung hindi niya ibibigay ang mga ito, ako ang magbibigay. Sinasabi ko ito sa inyo ngayon. Kapag lumabas na ang aking mga gintong pagong sa palaisdaan, at gumawa ako ng mga bagong palaisdaan, marami akong trabahong maibibigay para sa mga tao. Sino man ang gustong makipagtulungan sa akin, bibigyan ko sila ng sweldo ng maaga. Sino man ang handang humarap at magsabi ng totoo, akong si Chinyu, ay tatandaan sila magpakailanman. Chinyu, tigilan mo na ang pagpapanggap na matapang. Kung makakakuha ka ng kahit isang tao na humarap ngayon upang tumestigo para sa iyo, ako, Chin Yuan Shan, gagapang palabas ng palaisdaan na ito ngayon na nakaluhod. Sige, sino? Sino ang maglalakas loob? Ako? Hindi ba si Chen Lei? Ang kapatid niya ay nagtatrabaho pa rin sa lawa ni Chin Yuanshan. Paano siya nangahas? Hoy, ang batang ito kadalasan ay palaging inaapi ng pamilya Yuanshan. Ngayon, todo na siya. Chen Lei, mag-isip kang mabuti. Ang kapatid mo ay nagtatrabaho pa rin sa lawa ko. Ako ang nagbabayad ng sahod ng pamilya mo. Sigurado ka bang gusto mong makisali sa gulo na ito? Tio Kin,
Kung inaapi mo ako, kasalanan ko yun dahil mahina ako. Pero ang pagpilit sa akin na suwayin ang konsensya ko at magkunwaring hindi ko nakita, hindi ko magagawa yon. Kuya Chinyu, bago mag-umaga ngayon, lumabas ako upang kunin ang mga lambat. Nakita ko mismo si Chinhu na may dalang plastic bag at nagbubuhos ng isang bagay sa lawa mo. Iyon ay apog. Tai, taksil ka. Papatayin kita. Kayong dalawang asong gala ay nangahas. Nasaktan ako? Wait, Ano naman ang asong gala? Mas mabuti pa ang asong gala kaysa sa dalawang tangang baboy. Ang isa'y gumugulong sa putik, ang isa'y sinisipa at nawawalan ng ngipin. Galing, tatay. Matapang pa rin gaya ng dati. Mula ngayon, ikaw at si Chinyu ay parehong mga anak ko, mga anak ni Shen Guoliang. Kung may mga has na umapi sa inyo muli, lalabanan ko siya gamit ang natitira kong buhay. Salamat, Tio Shen. Shenlei, salamat sa pagtindig mo. Ang mapagbigay na gantimpala na ipinangako ko kanina. Tutuparin ko yon. anong mapagbigay na gantimpala ang maibibigay mo? Yung mga sirang isda na pinalaki na naging pangit na pagong. Walang gustong kumuha, kahit $3 bawat libra. May gintong buhangin sa ilalim ng lawa ko. Isa sa 10,000 lawa ang mayroon nito. Ang mga pagong na pinalaki sa lawang ito ay tinatawag na golden-shelled turtles. 1 gramo ay katumbas ng buong lawa ng isda mo. 1 gramo katumbas ng lawa ng isda? Talagang may tubig sa ulo mo. Yung mga sirang nababad sa palanggana mo, kung makakabenta sila ng $3 bawat libra, kakainin ko lahat ng putik sa lawang ito. Umalis. Nasaan si Chinyu? Chinyu! Professor Zhang mula sa Provincial Fisheries Research Institute ay pumunta ng espesyal para makita ka. Chinyu, yung sample ng gold sand mula sa pond na ipinadala mo sa Provincial Institute, natanggap ko na. Ang galing ng datos. Pumunta ako dito para makita ang breeding site mo. Maligayang pagdating, Professor Zhang. Nandito ang pond. Jay, hindi naman niya malalaman, di ba? Paano kung may halaga pala yung pangit na pagong? Tumahimik ka. Yung pinalaki mula sa mga sirang seedlings. Anong halaga nito? Ang kapal ng skirt ay 3 beses kaysa sa ordinaryong pagong. Ginto ang shell. Ang kalidad ay parang sa wild na premium. Ang mga pagong na may gintong shell na ganito ang kalidad kasalukuyang legal na nagpapalipat-lipat sa buong bansa ay wala pang 10. Chinyu, paano mo nagawa iyan? Isang recipe ng pamilya. At saka, sa ilalim ng pond na ito, isang kakaibang mineralized na pain. Hindi ko pwedeng sabihin ang eksaktong formula. Professor Zhang, ang batch na ito ng mga pagong na may gintong shell ay may kabuuang 230. Kukunin mo ba sila? Oo, lahat. $12 bawat gramo. Perahan agad. Walang utang. $12 bawat gramo? Magkano kaya ang isa? Ang isang ito ay malamang mahigit 2 libra ang timbang. Ibig sabihin mahigit $10,000 bawat isa. Naku! Mahigit $10,000 para sa isang pagong. Ito ay hindi pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga ito ng ginto. Tay, nagtagumpay. Talagang nagtagumpay. Ang galing! Ang galing! Professor Zhang, huwag kang maniwala sa batang ito. Professor Zhang, ang batch na ito ng mga pagong ay tumaob lang sa lawa, patay lahat. Gumamit siya ng hindi kilalang gamot para pilitin silang mabuhay muli. At ang mga hatchling ay may depekto. Walang kwentang basura na walang gustong bumili sa merkado. Mga pagong na may ganoong background. Paano sila magkakahalaga ng $12 bawat gramo? Hindi mo mabibili ang mga iyon. Ito ang batch na ito ng mga pagong na lason sila ng lime alkali. Sino ang maglalakas loob kumain ng mga nalason na pagong? Paano sila makakatugon sa premium standards? Talagang lime alkali iyon. Professor Zhang, si Chinyu ay nagpapasa ng mababang kalidad na produkto. Dapat mong ilantad ang kanyang daya. Ang kakayahang, pagkatapos ng pagkalason ng lime alkali, buhayin ng matagumpay ang buong lawa ng mga pagong. Chinyu, ang teknik na ito mo ay pumupuno ng kakulangan sa lokal na ecological farming. Ito ay isang textbook level na teknolohikal na pagbabago. Ano? Professor Zhang, nagkamali ka ba? Kayo dalawa palaging sinasabi na ang mga depektong hatchling ay walang halaga. Sasabihin ko sa inyo, ito ay dahil pinalaki sila mula sa mga depektong hatchling, kaya ang teknik para sa batch na ito ng golden shell turtles ay may mas mataas na nilalaman at halaga sa pananaliksik. Kung hindi ninyo naiintindihan, huwag kayong magpahiya dito. Chinyu, maaari ka nang magpadala? Ang mga refrigerated truck ay maaaring ayusin anumang oras. Maaari naming ipadala ngayon. Ngunit ang presyo ay $15 bawat gramo. Haha, deal!
Gaya ng sinabi mo, $15 bawat gramo. Kukunin ko ang buong lawa. Matandang son, agad na ayusin ang mga refrigerated truck at hanguin ang batch na ito ng Golden Shell Turtles. Walang maiiwan. 230 lahat-lahat. Kabuuang bigat ay 13,120 gramo. $15 bawat gramo. $1,968,000. Wala ni isang sentimo na mas mababa. Chin Yu, bilangin mo. Naku! Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. $1,960,000. Buong buhay akong nag-alaga ng isda, at hindi ako kumita ng ganyan kalaki. $1,960,000 ay unang tisa pa lang. Ang itatayo ko ay isang gusali. Hindi na kailangang bilangin. Trust kita. Hahaha, ang galing mo. Hinahangaan ko ang tapang na iyan. Chin Yu, kung may maganda kang makuhang paninda, tawagan mo lang ako. Si. Kinyu, itong pera. Sa atin ba talaga ito? Sa atin ito. Tatay, bakit ka umiiyak? May pera na tayo ngayon. Masaya lang ako. Chinyu, itago mo na agad itong pera. Ito ang unang yaman mo. Hindi ko lang itatabi itong pera. Plano kong hatiin ito sa 3. Ang unang bahagi, pangkapital para palawakin ang mga palaisdaan. Ang ikalawang bahagi ay dibidendo para kay Uncle Shen at Ruohan. Ang ikatlong bahagi ay para kay Ruohan lang. Para sa akin, Tama. Pangmatrikula mo sa kolehiyo. Sapat para sa 4 na taon. May matitira pa. salamat Kinyu. Chenlai, ito para sa iyo. 30,000. Chin Yu, sobra naman ito. Ito ay isang taon kong sahod. Masyadong malaki ito. Tanggapin mo. Salamat. Salamat, Yu. Chenlei, may itatanong ako sa iyo. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Full-time. 30,000 kada buwan. Ano? 30,000 kada buwan? Hindi ko pa kinikita yan sa isang taon. Nagtrabaho ako kay Chin Yuanshan sa loob ng 3 taon at hindi niya ako tinaasan ng sahod. Pero si Chin Yu, kasi simula pa lang, at binabayaran niya si Chenlei ng 30,000 kada buwan. Ang paghahambing ng tao ay nakakagalit. Sabi mo pa, anong swerte ang natagpuan ng batang si Chenlei? Kung alam ko lang, sumali na rin sana ako. Sali ako, Kuya Yu. Sali ako. Kaya kong gawin, kahit anong trabaho. Magkarga ng mga paninda, magbantay ng tindahan, magutos kung saan-saan. Kung ano ang iuutos mo, gagawin ko. Mabuti, Lei. Simula ngayon, kasama mo na ako, tatratuhin kita ng mabuti. Chin Yu, paano mo pinalalaki ang mga Golden Shell Turtles? Pwede mo kaming turuan? Oo, hindi malaki ang aking lawa, pero hindi naman masama ang kalidad ng tubig. Pwede ba akong matuto sa iyo? Hindi naman kami humihingi ng marami. Hayaan mo lang kaming magtrabaho sa ilalim mo. Isang grupo ng mga kaibigan na panahon lang. Hey, lahat sila ay sumusipsip kay Chin Yu. Ano ang gagawin natin? Mga kapitbahay, nagpaplano akong palawakin sa pangalawang lawa, pangatlong lawa. Kapag tumaas ang produksyon, magbubukas ako ng mga slot ng partnership sa lahat. Pagdating ng panahon, sino mang gustong matuto, tuturuan ko. Mahusay! Mahusay! Chin Yu, itong lawa mo ay talagang nagbigay buhay sa baog na lupain ng ating nayon. Sa ngalan ng nayon, salamat. Tito Yang, huwag mo pa akong pasalamatan. Mayroon akong isang bagay dahil narito ang lahat ng mga taga-nayon ngayong araw. Gusto kong formal na isumbong si Chin Yuanshan dahil nagtapon siya ng dayap sa aking lawa. Hinihingi ko ang legal na aksyon. Chin Yu, wag mo ipilit. Kumita ka na, at ngayon gusto mo akong tapusin? Sa lahat ng mga taon, ang mga kalsada at tulay sa nayon, sa anong pagkakataon hindi nagbayad ang tatay ko? At ngayon gusto mong sunugin ang tulay pagkatapos tumawid? Chin Yu, talagang lumampas si Yuanshan sa pagkakataong ito. Pero nasa nayon na siya ng 20 taon, siya ang pinakamaraming nagbayad sa mga bayarin sa kontrata. Nagbayad din siya para sa pagkukumpuni ng kalsada. Kung talagang tatawag kami ng pulis, makakasira ito sa imahe ng nayon. Pwede bang? Tito Yang, hindi ako tatawag ng pulis, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo lang. Ang pribadong sertipiko ng karapatan sa tubig na iniwan ng tatay ko ibigay mo na ngayon. Pagkatapos, ipanotaryo sa harap ng kalihim ng nayon at lahat ng taga-nayon na ang lawang ito, ang bahay na gawa sa putik at laryo, ay permanente ng akin kay Chinyu. Kahit ilipat ko ang aking rehistrasyon ng sambahayan sa hinaharap o hindi, walang makakagalaw sa mga ito. Wala ng paraan.
Chinyu, ang laki ng gana mo. Ang titulo ay galing sa henerasyon ng aking ama na ipinamana. Ano sa palagay mo na kaya mong kunin lang ito? Sabihin ko sa iyo, kahit na mabulok ang lawa na ito sa lupa, hindi mo hawakan ang titulo. Tio Yang, dahil hindi siya pumayag, kailangan kong tumawag ng pulis. Chinyu, huwag kang mapusok. Yuanshan, ang titulo na ito ay orihinal na pag-aari ng ama ni Chinyu. Siya mismo ang nagbayad para sa independenteng titulo. Wala itong kinalaman sa iyo. Ngayon, ilabas mo ang titulo at kakalimutan na natin ito. Kung magpapatuloy kang matigas ang ulo, kapag dumating ang pulis, hindi lang pagbabalik ng titulo ang usapan, mapupunta ka sa kulungan. Sige, ngayon ko naintindihan. Nagkakaisa kayo laban sa akin, nagtatakda ng bitag. Kinyu, binalak mo ba ito mula pa sa simula? Para pilitin akong ilabas ang titulo. Naglalaro ka ng marumi sa akin, ha? Pilit kang pumasok sa bitag na iyon. Masisi mo ba ako? At saka, pahintulutan mong ipaalala ko sa iyo, ang sadyang paglason at pagsira ng aquaculture na may pinsalang lampas $1 milyong ay isang kriminal na pagkakasala. Magkakaroon ka ng criminal record. Hindi pa ba nag-aasawa si Chinhu, di ba? Ang apo mo ay hindi papasa sa background check. Tatay, ayoko ng criminal record. Hindi pa ako nag-aasawa. Ibigay mo na lang sa kanya ang basurang titulo na iyan. Please, tatay, Yuanshan, ilabas mo na lang. Hinawakan mo ang pag-aari ng iba sa loob ng maraming taon. Tama na. Eksakto. Muntik mo na siyang mawalan ng lahat. Konsiderasyon na nga na hindi siya tumawag ng pulis. Maging ang sekretarya ng partido ng baryo ay nagsalita na. Nagsalita na siya. At matigas ka pa rin ang ulo? Magpatuloy kang matigas ang ulo at hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Yuanshan, gusto mo bang ayusin ito dito? O sa istasyon ng pulis? Bigyan mo ako ng tuwirang sagot. Sige. Ibibigay ko. Ano? Hindi mo kayang bitawan? Bitawan mo. Ingatan mo yan. Chin Yuan-san. Mula ngayon, hindi na tayo manghihimasok sa isa't isa. Kung lalampas ka na naman, hindi ko na ito palalampasin. Si. Sinwerte ka sa pagkakataong ito, bata. Tara na. Sa wakas, may naglagay sa kanya sa kanyang lugar. Sa loob ng 20 taon, siya ang naghari sa baryo. Sino ang naglakas loob na humindi? Totoo iyan. Noong nakaraang taon, nang kunin niya ang aking lawa, pareho ang kanyang pagmamataas tulad ngayon. Sino ang mag-aakalang makakatikim siya ng ganti? Kinyu? Para sa ating baryo, inalis mo ang isang maton sa baryo. Sobrang ginhawa. Maganda. Maganda. Nakita ko lang ang babala ng panahon. Uulan ng malakas sa 3 araw na sunod-sunod ngayong katapusan ng linggo. Doble ang dami ng ulan kumpara noong nakaraan. Ang ating mga palaisdaan ay walang pananggalang na takip. Kapag bumuhos ang ulan, masisira ng banlik ang pundasyong gintong buhangin. Kaya ang unang dapat nating gawin, bago dumating ang ulan, ay maglagay ng mga takip na hindi tinatagusan ng tubig na may bakal na balangkas. Medyo malaki ang takip na ito. Kami lang 4? Kaya ba nating tapusin sa 3 araw? O, Lay, bukas ng umaga, pumunta ka sa bayan para bumili ng bakal at hindi tinatagusan ng tubig na mga shit. Tio Shen at Roohan, linisin ninyo ang mga gilid ng palaisdaan. Ako ang gagawa ng bakal na balangkas. Sapat na ang 3 araw. Sige, pero Chinyu, itong pag-aalaga ng pagong na gintong buhangin, naging matagumpay ito. Pero hindi tayo dapat umasa lang dito. Paano kung magbago ang presyo o magbago ang komposisyon ng buhangin? Mayroon ba tayong planong pangreserba? Siyempre, hinihintay ko na ang pondong ito ay dumating. Ngayon, hindi lang tungkol sa paglalagay ng takip. Gusto kong pagandahin ang ating operasyon. Ang plano ay may 2 bahagi. Unang bahagi, pagpapatubo ng maraming uri sa magkakaibang antas sa mga palaisdaan. Itaas na antas, silver carp para linisin ang tubig. Gitnang antas, mga pagong na may gintong shell. Ilalim na antas, gamitin ang mga deposito ng gintong buhangin upang mag-alaga ng mga uod na may mataas na protina sa tubig. Ang mga uod na ito ay natural na pangakit. Maaari tayong maging sapat sa sarili. Bababa ng 60% ang gastos sa pagkain. Nagkakumplemento ang 3 antas. Ang isa nating palaisdaan ay katumbas ng 3 sa kanila. Ang bawat antas ay nagpapakain sa susunod, parang maliit na ekosistema iyan. Tama. Ikalawang bahagi, pagproseso pagkatapos ng palaisdaan. Ang mga pagong na may gintong shell na inaani natin, ang mga dekalibre ay pupunta sa live auctions at mga mamahaling restaurant. Ang mga segunda mano ay pupunta sa lisensyadong herbal workshop. Gagawing pulbos ng shell ng pagong at pampalusog na paste. Simula ngayon, hindi na tayo aasa sa swerte, hindi sa iisang uri, kundi sa teknolohiya. Ito, hindi ba ito eksaktong paraan ng ating negosyo noon? Pag-iba-ibahin ang linya ng produkto, dagdagan ang idinagdag na halaga. Chinyu, ang utak mo. Sayang kung hindi ka mag-aral sa business school. Kaya nalaman mo na lahat. Akala ko gusto mo lang mag-alaga ng mga pagong, at iyon lang. Ang isang palaisdaan ng mga pagong ay ang panimula, hindi ang katapusan. Pagkatapos ng bagyong ito, tatanungin ko siya na tulungan akong palawakin ang mga palaisdaan. Siya? Sino siya?
Malalaman mo kapag dumating na ang oras. Bro Yu, hindi ko talaga maintindihan. Pero kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Sige, simula bukas, magtutulungan kaming apat. Bago ang bagyo, walang kahit isang palaisdaan ang dapat na hindi natatakpan. Nakuha ko. Okay, tapos na ang silungan. Kahit bumagyo, okay lang tayo. Bumababa na ang mga ulap. Malamang uulan ng malakas mamayang gabi. Tama, simula ngayong gabi. Si Chenlei ang magbabantay sa lawa. Magpapatrol bawat 2 oras. Tawagan mo agad ako kapag may mangyari. Huwag kang mag-alala, Yu. Kaya kong magpuyat buong gabi kung kailangan. Old Ma. Magkakilala na tayo ng mahigit 10 taon. May surefire deal akong gusto kong pag-usapan sa iyo. Anong klasing deal? May lawa ako. May mineral sand at tinatawag na tangjin siya sa ilalim nito. Hindi lang pwedeng pag-alagaan ang pagong. Ang raw sand at gravel ay benta ng 8,200 bawat tonelada. 8,200 bawat tonelada? Yuan Shan, totoo ba yan? Siyempre, ang lokasyon, lalim ng lawa, at kapal ng sand layer ay nakamarkahan lahat dito. Ikaw ang mag-provide ng tao at makina. Ngayong gabi, sa gitna ng bagyo, walang magbabantay sa lawa. Makakakuha tayo ng hindi bababa sa 20 tonelada sa isang gabi. Pagkatapos, hati tayo 50-50. Sige, pero magiging klaro ako sa simula. Kung hindi iyo ang lawa na ito, Ang mga truck ko at ang mga tauhan ko ay malalagay sa alanganin. Huwag na nating pag-usapan ang 50-50. Hindi man ako makaraan ang bagong taon. Sabihin mo sa akin ng diretsyo, iyo ba talaga ang lawa na ito o hindi? magiging tapat ako sa iyo. Dati, akin ang lawa na ito. Pero ngayon nasa ilalim ng pamangkin ko. Ano? Hindi iyo? At gusto mo pa rin maghukay ako? Niloloko mo ba ako? Niloloko mo ba ako? Nanay, hayaan mo akong tapusin. Ang batang iyon ay pamangkin ko. Isang mahirap na estudyante na baguhan pa lang. Mayroon siyang sertipikadong titulo ng lupa. Pero ano naman, ang gintong buhangin sa ilalim ng lawa ay ipinamana sa mga henerasyon ng pamilya Chin. Bakit siya lang ang mag-isa? May malakas na ulan ngayong gabi. Walang lalabas sa nayon. Isama mo ang mga tauhan mo at pumasok sa likod ng nayon. Ilang palang karga at mawawala na ang buhangin. Masira ang lawa at walang silbi ang titulong iyon. Pagkatapos paano niya mapapatunayan na may gintong buhangin sa ilalim ng lawa? Pero, Nanay, isipin mo, 8,200 bawat tonelada. 20 tonelada ay 164,000. Ikaw kumuha ng 80,000. Ako kumuha ng 80,000. Pagkatapos ng trabahong ito, maaari kang pumunta sa ibang lugar at magpatuloy sa trabaho. Sino ang makakaalam na ikaw iyon? Bukod pa, sa malakas na ulan ngayong gabi, lahat ng bakas ay mawawala. Ito ay sigurado. hindi mali si Yuan Shan. Sa gabing maulan, walang tao sa nayon. Maghuhukay tayo at aalis. Walang makakatunton. Ang 80,000 ay sapat para sa akin sa loob ng 3 taon. Sige, kikilos ako ngayong gabi. Pupunta ako mula sa likod ng nayon, nang hindi gagambala kanino man. Mabuti, Chinyu. Hindi ka ba nakakuha 1,960,000 mula sa lawang iyon? Kapag sinira ng excavator ang ilalim ng lawa ngayong gabi, tingnan natin kung gaano kayabang. Ang panahon ay kakaiba. Hindi umuulan. Sana walang magkamali ngayong gabi. You! May mali, lumabas ka agad! Magsalita ka. 3 excavator ay nakaparada sa likod mismo ng ating lawa at mga 7 o 8 lalaki. Narito na sila. Sino ang nagpadala sa kanila? Si Chi Yuanshan ba? Sino pa kaya? You! Anong gagawin natin? Dahil gusto niyang hukayin ang lawa natin, magtanghal tayo para sa kanya. Hayaan siyang maghukay, mas malalim mas mabuti. Harangan ng daan! Huwag papasukin ng sino man. Tigil? Ang lawa na ito ay pag-aari ni Chinyu. Labag sa batas ang ginagawa mo. Matanda, hindi pa ba sapat ang huling leksyon? Tatay, umalis ka. Chin Yuan Shan, mamamatay kang malagim. Noong nakaraan, nagtapon ka ng apog at alkali sa lawa pero hindi mo kami napatay. Ngayon, direkta kang may dalang tao para hukayin ang lawa. Wala ka bang pagkatao? Ang asim mo pa rin, bata. Kapag nahukay ng excavator ang buong ilalim ng lawa, tingnan natin kung mayabang ka pa. Dito ka maghukay, bilisan mo! Sandali, Yuan Shan. May titulo ako ng lawa na ito. Kung maghukay ka, idedemanda kita. Paglabag sa pribadong ari-arian at sadyang pagsira ng ari-arian.
Sigurado ka bang gusto mong makipagsapalaran? Labag sa batas? Qin Yu, huwag mong iwagayway ang titulong iyan para takutin ako. Ang lawa ay pag-aari ng angkan ng Qin. Ang nasa ilalim ng lawa ay ipinamana mula sa mga ninuno ng pamilya Qin. Ngayong gabi, kukuhain ko ang akin. Sige, kung gusto mo, kunin mo, pero wag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang nasa ilalim ng lawang ito ay hindi basta-basta mahuhukay. Ang asim mo pa rin kahit nasa binggit ng kamatayan. Ma, maghukay ka. Gawin mo! Kita mo? Mabuti naman ang buhangin. Maghukay ka pa. Mas malalim pa. Swesyan, binabalaan kita. Hindi ka maaaring maghukay doon. May ilog sa ilalim ng lawa. Kung tumagos ka, masisira ang lawa ko. Hahaha, ilog sa ilalim? Sino ba ang gusto mong takutin? Habang sinasabi mong huwag maghukay, lalo akong nagugustuhan maghukay. Lao ma, maghukay ka sa itinuro ng bata. Hukayin mo diretso. Sige. Sandali. Anong ingay yan? Narinig niyo ba yon? Naku, yung ilog sa ilalim yan. Peste, ang ilalim ng lawa ay konektado sa ilog sa ilalim. Wala na tayo. Hindi na kaya ni Fa. Puro malambot na putik sa ilalim. Naipit ang makina. Nanay, hindi tayo makalabas. Tulungan mo kami. Ikaw, gago ka. Niloko mo ako. Alam mo na may ilog sa ilalim doon. Sadyang itinuro mo ang lugar na iyon para hukayin ko. Tama. Pero kayo ang nagpilit maghukay. Gayunpaman, nagpaplano lang akong palawakin ang pangalawang lawa. Salamat sa araw na ito. Tinulungan ninyo akong hukayin ang pundasyon. Nakatipid ako ng malaki sa pambayad ng mga excavator. Anak ka ng puta, nangangahas ka pang magpasalamat? Qin Yu, sinira mo ang mga excavator ni nanay. Lahat sila sira na. Ngayong gabi, kung hindi mo babayaran ang mga makinang ito, lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Magbayad ka, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Professor Zhang, naitala mo ba lahat? 3 excavator, 8 tao, inudyok ni Qin Yuanshan, ilegal na pagpasok sa isang maulan na gabi, sinadyang pagsira, ang pangunahing base ng pagpaparami ng Provincial Fisheries Research Institute, pagtatangkang ilegal na paghuhukay, ang pambansang antas na pondong demonstrasyon ng ekologikal na aquaculture. Base ng pagpaparami? Kailan pa naging base ang pangit na lawa na ito? Qin Yuanshan, anak ka ng puta. Sinabi mo na ordinaryong lawa lang ito. Pinahukay mo sa akin ang isang base ng pagpaparami? Ito ay isang bitag na magpapakulong sa akin. Huwag kang mag-alala, Qin Yu. Naitala ko na lahat. Papunta na ang mga pulis. Huwag mong hayaan silang makatakas. Huwag kang mag-alala, nandito lahat sila. Wala ni isang nakatakas. Gago ka, lalaban ako sa iyo. Iyo, hindi ka makakatakas ngayon. Sino ang tumawag? Ako po, Kapitan. Sinalakay ng mga ito ang aking lugar sa gitna ng Bagyo Lawa at sinadyang sinira ang mga kagamitan sa pagsasaka. Hinukay nila ang mineral mula sa ilalim. Narito lahat ang backup ng CCTV. Sige, kunan ng litrato ang lahat ng ito bilang ebidensya. Ang mga fingerprints sa excavator, ang mga yapak sa putik, huwag palampasin ang kahit anong detalye. Opo. Kapitan, isang maliwanag na pagkakamali. Lahat ay pagkakamali. Ako at si Yuanshan, lang kami. Nagkaroon ng alitan tungkol sa lawa. Kaya naming ayusin ito sa aming sarili. Hindi na kailangang abalahin ka. Talaga, hindi na kailangan. Ang lawang ito ay sa Provincial Fisheries Research Institute opisyal na sertipikadong Ecological Aquaculture Demonstration Base. Si Qin Yuanshan at ang kanyang mga tauhan ngayong gabi, hindi lang ang aking pribadong ari-arian ang sinira, kundi pati na ang proyekto ng pananaliksik ng probinsya na pangunahing cultivation base. Pagpasok ng walang pahintulot, ilegal na paghuhukay at pagkasira ng isang pambansang antas na Ecological Aquaculture Demonstration Pond. Ito ay isang felony. Formal akong magsasampa ng kaso laban sa inyo. Wala sa inyo ang makakatakas. Isang cultivation base ng Provincial Research Institute. Naglakas loob kayong hukayin iyon? Bago kami dumating, nakatanggap na ang Bureau ng Supervisory Notice mula sa Provincial Agriculture Department. Ang inyong mga aksyon ngayong gabi ay dapat harapin ng seryoso. Kapitan, gawa iyon lahat ni Qin Yuanshan. Sabi niya sa kanya ang lawa. Sabi niya siya ang mananagot kung may mangyaring masama. Sinabi niyang, humukay lang ako. Naloko ako sa kanya. Pakawalan mo ako. Lao Ma, ikaw, kumuha ka ng 4 million piso mula sa akin. Ngayon, binabalikan mo ako?
Tumahimik ka. Matibay ang ebidensya. Ano pa ang sasabihin mo? Dalhin silang lahat. Opo. Umalis ka. Shinyu, hintay ka. Paano mo nagawa ito sa sarili mong tiyuhin? Shinyu. Kapag nakalabas ako, gagawin kitang... Tumahimik ka. May lakas ka pa bang magsalita? Ha. Kumpleto ang chain of evidence. Chin Yu, kailangan mong pumunta sa istasyon upang magbigay ng statement mamaya. Salamat sa inyong pagsisikap ngayong gabi. Opo, Kapitan. .8 metro ang lalim nito. Ang lapad ay kasya lang sa gilid ng lumang lawa. Ang paghuhukay ni Qin Yuan Shan ay eksaktong nakatapat. Ganap nitong hinuhukay ang pundasyon ng ating pangalawang lawa. Ang lalim na ito ay tama lang para sa pag-aalaga ng mga golden armored turtles. Pero Kinju, kailan mo ininstall ang camera sa bubong ng shed? At iyong sertipiko ng base ng Provincial Research Institute, kailan mo nakuha iyon? Shinyu, gusto ko ring itanong, kailan na-install ang camera na iyon? Nagpapatrolya ako sa lawa araw-araw at hindi ko napansin. Ang bagay na sertipiko ay 3 araw na ang nakalipas. Pumunta ako sa kabisera ng probinsya para kunin ito kay Professor Zhang. Si Professor Zhang ay may hiling sa iyo. Si Qin Yuan Shan ay nabigo sa paglason noong nakaraang pagkakataon, tiyak na hindi siya susuko. Sa tingin ko, sa susunod ay sasamantalahin niya ang isang maulang gabi para magdala ng mga tao at sirain ang aking lawa. Kaya kailangan ko ng isang pagkakakilanlan na maaaring maging kapakipakinabang sa isang kritikal na sandali. Nag-set up ka ng isang malaking laro ng chess. Noong nakaraang pagkakataon, binuhay mo muli ang buong lawa ng mga golden armored turtles na nalaso ng lime alkali. Nakita ko ang pamamaraan na iyon ng sarili kong mga mata. Talagang karapat-dapat ka sa sertipikong ito. Pero sigurado ka bang darating siya? Tiyak na darating siya. Isang lalaki na umangkin ng ari-arian ng kanyang nakababatang kapatid sa loob ng 20 taon. Ay hindi kailanman magiging handa na makita ang kanyang pamangkin na ibalik ang sitwasyon gamit ang isang baog na lawa. Mabuti. Sa totoo lang, inihanda ko na ang sertipiko para sa iyo kanina pa. Plano ko sanang ipadala ito sa loob ng ilang araw. Pero ngayon ay tila mas mabilis ka kaysa sa inaakala ko. Salamat. May isa pang bagay, kailangan ko ng isang set ng waterproof surveillance equipment na ang video ay ipapadala sa iyong terminal ng real-time. Sige, ipapa-assist kita kay Lao San. Kaya inihanda mo na lahat. Bakit mo itinago sa amin? Hindi tanga si Qin Yuan Shan. Kung alam mo ang tungkol sa mga kamera at sertipiko, masyado kang kabado sa ulan. Mas natural ang iyong reaksyon. Mas madali siyang matutokso. Kaya pala, bigla mong itinuro ang lugar na iyon para hukayin nila. Akala ko na wala ka na sa sarili. Ngayon ay nakatikim na tayo ng paghihiganti. Chin Yu, ano ang paghahati ng trabaho? Lei, ipakuha mo sa iyong mga tauhan ang graba at putik sa hukay, patagin ang pundasyon sa loob ng 2 araw. Ruohan, pumunta sa bayan, at bumili bagong batch ng mga bakal na tubo at tarp. Ang bakal na frame para sa pangalawang lawa ay kailangang itayo ng sabay. Sige, magsimula na tayo ngayon. Professor Zhang, Shin Yu, ang binanggit ko noong nakaraang pagkakataon, si Ji Wang, mula sa Michelin Restaurant sa kabisera ng probinsya, tumawag muli. Kailangan niya ng 100 golden-shelled turtles ng madalian. Gusto niyang malaman kung kaya mong tanggapin ang order bago matapos ang buwan. sa 2 lawa at stratified polyculture system, makukuha natin ang 100 bago matapos ang buwan. Pero mahigpit ang oras, kailangan naming bantayan ng mabuti ang schedule ng pag-aani. O, sabihin sa kanya na magpapadala kami sa oras bago matapos ang buwan. Mabuti. Ang Michelin Restaurant sa kabisera ng probinsya ay gusto ng 100 golden-shelled turtles, ihatid bago matapos ang buwan. Kung maayos nating matapos ang order na ito, makakapagtatag tayo ng posisyon sa high-end dining scene ng kabisera ng probinsya. Magaling, kaya kailangan nating bumilis. Sige, maghiwalay na tayo. Yu, sa parehong lawa na sabay na tumatakbo, makakapaghatid tayo ng 100 bago matapos ang buwan nang walang problema. Ang 100 ay halos sapat lang, pero kung gusto nating makuha ang merkado ng kabisera ng probinsya, ang 2 lawa na ito ay malayong sapat. Kailangan nating patuloy na palawakin. Sa ideal, dapat nating i-renovate ang lahat ng lawa ng nayon at isama ang mga ito sa ating sistema. Pero karamihan ng lawa ng nayon ay nasa pangalan ni Qin Yuan Shan. Nasa bilangguan siya ngayon, pero wala pa ring balita tungkol sa pagmamayari. Walang nangahas na hawakan ng mga ito sa nayon. Chin Yu, tumawag ang istasyon ng pulisya.
Si Qin Yuanshan ay nagdudulot ng kaguluhan sa loob at gustong makita ka. Nandito ka pala, Qin Yu. Umupo ka. Hindi ako uupo. Ano ang gusto mong pag-usapan? Qin Yu, ako ang tiyo mo, kuya ng tatay mo. Kung susulat ka lang ng liham ng kapatawaran, huwag mo akong ipakulong. Gusto mo ba ng pera o ng lawa? Ibibigay ko sa iyo ang lahat, sige? Isipin mo na itong pakiusap ng tiyo mo. Tama, Qin Yu. Inaamin naming talo kami. Pakiusap, bitawan mo na kami. Bigyan mo kami ng konting konsiderasyon. Sinabi ko na sa iyo, kung lalampas ka pa ng isang beses, hindi ko na ito palalampasin. Qin Yu, binigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang magpumilit. Umupo ka. Hindi mo na kayang ituloy ang pag-arte. Qin Yu, ang tatay mo at ako ay magkakapatid sa dugo. Wala ka bang respeto sa ugnayan ng pamilya? Kung puputol na tayo, gawin nating malinis. Ikaw ang nagsabi niyan noong pumirma ako sa kasunduan ng paghihiwalay noong panahong iyon. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang mga salitang iyon. Mga kababayan, si Qin Yuanshan ay nagkasala ng sadyang pagwasak ng ari-arian, ilegal na pagmimina ng mga yamang mineral, at maraming kaso. Ang lahat ng mga lawa na nasa pangalan niya ay pag-aari ng komunal na lupa ng barangay at legal na kukunin muli at ipamahagi sa mga grupo ng barangay para sa pinag-isang pamamahala. Buti naman, nahatulan siya. Sa wakas, nakulong na ang maton sa barangay. 20 taon ng pighati, ngayon lang lumabas. Ang tapang ng batang iyon, inalis niya sa ating barangay ang isang malaking panganib. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Sa wakas, nagising na ang langit sa pagkakataong ito. Mabuti na nahatulan si Yuanshan, pero ang kanyang mga lawa, ang lawa ko ay nasa pangalan pa rin niya. Nagbabayad ako sa kanya ng upa sa mga nakaraang taon. Ngayon, kinuha na ang mga lawa. Paano kami mag-aalaga ng isda? Oo. Si Qin Yuanshan ay masama. Ngunit ang kanyang mga channel ay sumuporta sa maraming tao sa barangay. Ngayon, nasa loob siya. Naputol ang mga channel. Paano kami mabubuhay mula ngayon? Ang kaya mong ibigay ni Qin Yuanshan, kaya ko ring ibigay. Ano ang kaya ni Qin Yuanshan na ibigay, kaya ko ring ibigay. Ang hindi niya kaya, mas marami pa akong maibibigay. Sa lahat, kailangan ko ng mga palaisdaan. Kailangan nyo ng paraan para kumita. Ako ang magbibigay ng mga fingerling. Ituturo ko sa inyo ang mga teknik. Hahanap ako ng pamilihan. Mag-focus lang kayo sa pag-aalaga. Ang mga gustong sumunod sa akin, dito ngayon, gawin na nating formal. Pero Qin Yu, May gintong buhangin ang lawa mo. Ang mga ordinaryong lawa natin ay wala niyon. Kung walang gintong buhangin, paano tayo mag-aalaga ng mga pagong na may gintong shell? Tama. Hindi nga natin alam kung paano alagaan ang mga iyon. Naayos ko na ang problemang iyan. Ang teknolohiya para artipisyal na magparami ng gintong buhangin ay matagumpay nang na-verify ni Professor Zhang. Magdagdag lang ng water circulation system, at magkakaroon din ng gintong buhangin ang mga ordinaryong lawa, at mag-alaga ng mga pagong na may gintong shell. Tungkol naman sa mga teknik, ako mismo ang magtuturo sa inyo. Siguradong matututo kayo. Qin Yu, maganda ang ideya mo, pero ang mga lawa ng baryo ay na-assign na sa samahan ng baryo. Bibilhin mo ba lahat? Hindi, ibabalik ang lahat ng lawang ito sa mga orihinal na may-ari na inagaw ni Qin Yuanshan. Sino man na inagawan niya ng lawa, pumunta at kunin ito ngayon. Tiyo Yang, ikaw ang saksi. Qin Yu, seryoso ka ba? 8 taon nang kinuha ni Qin Yuanshan ang lawa ko. Maaari ko ba talagang makuha ito pabalik? Talaga, pero may isa akong kondisyon. Kailangan kong ipagkaloob ng lahat ang karapatan sa paggamit ng mga lawa sa akin para sa pamamahala at pagsasayos. Sa pagtatapos ng taon, ang mga kita ay hahatiin ayon sa output ng bawat lawa. Kung mas marami kang ma-produce, inihanda ko na ang kontrata. Ang mga handang magtiwala sa akin at sumunod sa akin, pumunta at pumirma. Ibinabalik ang mga lawa ng libre at tinuturuan tayo ng mga teknik, ginagarantiyahan ng benta. Ito ay 100 beses na mas marangal kaysa kay Qin Yuanshan. Sabi ko na nga ba, may pag-asa ang batang ito na si Qin Yu. Hindi kayo naniwala sa akin. Qin Yu, ang lawa ko noon ay nilamon ni Qin Yuanshan. Ngayon, tinulungan mo akong makuha ito pabalik. Nagtitiwala ako sa'yo. Ako na ang unang pumirma. Ang lawa ko rin. Pipirma rin ako. Ako rin. Nagtrabaho ako para kay Qin Yuanshan ng 10 taon. Hindi man lang nadagdagan ng sahod. Kay Qin Yu, kahit may pag-asa. Tiyo Shen, Ruohan, Lazy, tulungan niyo silang magparehistro. Panatilihin ang kaayusan. sige, i-verify ko ang impormasyon ng lawa. Itatala ko ang mga pangalan at fingerprint. Lahat, pumila. Pumila. Huwag magtulakan. Sapat, para sa lahat. B. Qin Yu, ang mga lawa ni Qin Yuanshan ay inabandona ng maraming taon. Ngayon, sa isang salita mo lang, nasunod ka ng buong baryo. Mula ngayon,
aasa ang baryo natin sa'yo. Tio Yang, huwag kang mag-alala. Ako, si Chinyu, laging tumutupad sa pangako. Pinalaki ko sila. Talagang pinalaki ko ang isang pagong na may ginintuang shell. Akin din, ang laki at taba nito, hindi ka panipaniwala. 3 lang ang nahuli ko mula sa aking lawa ngayon. Mukhang magaganda lahat. Tara, ihatid natin sila kay Chinyu. See ya! Ang kulay ng shell nito ay mas mababa ang grado. Ang kapal ng gilid ay hindi rin sapat. Ang batch na ito ay para sa order ni Mr. Wang. Dapat consistent ang kalidad. Hindi rin ito gumagana. Masyadong maliit. Kuya Yu, hindi maganda ang hitsura. Inimbentaryo ko lahat ng stock mula sa 17 lawa. Ang kalidad ay nakakatugon sa pamantayan. Nakaipon lang kami ng eksaktong 100. May hindi bababa sa 200 pa na hindi umaabot sa pamantayan. Yu, kung hindi natin maibebenta ang mahigit 200 na hindi pamantayan, iyon ay 10,000 na nakatali sa feed pa lang. Ano ang gagawin natin? Ang mga ito ay walang kalidad para sa mamahaling mesa. At ang ordinaryong palengke ay hindi magbabayad ng magandang presyo. Kung masira ang batch na ito sa ating mga kamay, lahat ng kita mula sa biyaheng ito ay mauubos. I-load ang mga kwalipikado sa truck na pinalamig. Bukas, kami ni Ji Shen ay pupunta sa kabisera ng probinsya para ihatid kay Ji Wang ang mga hindi pamantayan. Ji Shen, yung workshop ng gamot na pagkain na kinontak mo noong nakaraan, nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Pero sabi nila, hindi sila bumibili ng buhay na pagong na buo. Gusto lang nila ng pulbos ng shell ng pagong at paste ng karne ng pagong. At kailangan muna naming magpadala ng mga sample. Pagkatapos lang makapasa sa inspeksyon sila, pipirma ng kontrata. Kung hindi tayo makakapunta sa mataas na uri na sariwa, gagawin natin ang malalim na pagproseso, gilingin ang shell para maging pulbos para sa gamot, pakuluan ang karne para maging paste para sa mga supplement. Ang premium ay 3 beses ang presyo ng buhay na pagong. Ang batch na ito ng hindi pamantayang paninda ay perpekto para simulan ang linya ng malalim na pagproseso. Gumagana iyon. Nagsimula ako sa negosyo ng herbal medicine noon. Ang teknik sa pagproseso ng pulbos ng shell ng pagong, ang pagkontrol ng init para gumawa ng paste, kaya ko itong gawin kahit nakapikit. Pupunta ako sa baryo at tatawag ng ilang tao para tumulong. Ako ang bahala sa pag-uuri at pagtatala. Lahat ng 100 kwalipikadong unit ay na-load na. Handa na rin ang mga sample. Nagmadali akong tapusin ang inspection report kagabi. Inilagay ko ito sa kahon. Yu, lahat ay na-load na. Nakatakda na ang temperatura ng cold chain. 3 oras na biyahe papuntang probinsya, walang problema. CJ Tito Shen. Tara na. Tika, ano ako? Ruohan, manatili ka sa baryo. Ang 17 lawa ay naglabas ng unang batch. Hindi kayang pangasiwaan ni Lei, mag-isa. Manatili ka sa bahay at bantayan ang mga bagay. Tumawag kung may anumang mangyari. Pero gusto ko rin sumama. Makinig, pupunta kami sa probinsya para sa negosyo, hindi para mamili. Umpa. Tara na. Ang init ng ulo ng babaeng ito. Bigla-bigla. Kailangan na naming umalis. Huwag patagalin si Mr. Wang. Ginoong Chin, 15 minuto ng maaga. Handa na ang mga produkto. Handa na sila. 100 pagong, Ginoong Wang. Tingnan mo mismo ang kalidad nila. Dalawampung taon na akong nasa eksklusibong kainan. Nakahawak na ako ng mga pagong na pangkalikasan marahil 1,000. Kalidad na ganito kahusay ay bago sa akin. Ginoong Chin, paano mo ito ginagawa? Isang recipe ng pamilya. Dagdag pa ang natatanging mineral na pagkain mula sa aming lawa. Hindi ko maibigay ang mga detalye, pero kaya kong garantiya ang kalidad sa kontrata. Bawat susunod na batch ay magkakasundo o lalampas sa pamantayan ngayon. Kung ito ay kulang, ibabalik mo ito. At babayaran ko ng buo ang refund. Mabuti. $18 bawat gramo. Taunang supply ng 500 pagong. Unang bayad na inilipad sa lugar. Isang kondisyon.
Ang pamantayan ng kalidad eksakto tulad ng iyong inilarawan, nakasulat sa itim at puti. Handa ka bang pumirma? Oo, handa ako. Ang tapang mo, binata. Sa panahon ngayon, isang supplier na handang ilagay ang kalidad sa kontrata at mag-alok ng refund, ikaw ang una. Kinyu, 1,800,000 ang dumating na. Salamat, Ginoong Wang. Ang susunod na batch ay magiging parehong pamantayan. Hihintayin kita sa Kapitolyo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Wang. Hindi kita pahihintayin ng matagal. Tio Shen, bumalik ka at hatiin ang unang bayad ayon sa output ratio ng bawat pamilya. Ibigay sa mga taga-nayon ang kanilang bahagi. Naunawaan ko. Noong nagnegosyo ako, akala ko ang pagkakaroon ng malaking deal ay napakalaking bagay. Ngayon nagtatrabaho sa iyo, ang malalaking deal ay dumarating na kasing dali ng pang-araw-araw na pagkain. Ang deal na ito ay simula pa lamang. Tara na. Pumunta tayo sa workshop ng medisinal na luto. Matagal na, Shen. Ang sinabi mo sa telepono, dinala ko ang sample ng pulbos ng balat ng pagong. Nagdala ako ng 3 gin ng pulbos ng balat ng pagong at 5 gin ng paste ng karne ng pagong, ginawa ayon sa iyong mga pamantayan. Old Joe, tingnan mo kung pasok sa iyong mga kinakailangan. Ang laki ng partikulo ay higit sa 200 mesh. Ang lahat ng tagapagpahiwatig ng kadalisayan ay umaabot sa mga pamantayan. Ang paste ay malinaw at maliwanag. Walang amoy isda. Ang init ng pagkulo ay mahusay na nakontrol. Mr. Chin, ang iyong malalim na teknik sa pagproseso, sino ang kinuha mo para dyan? Si Uncle Shen ang gumawa nito mismo. Galing, Old Shen. Nasa iyo pa rin ito. Maayos ang kalidad. Ngayon pag-usapan natin ang presyo. Kaya kong mag-alok 1,200 kada gin para sa pulbos ng balat ng pagong at 800 para sa karne ng pagong. Kung pangmatagalang supply, maaari naming ayusin ang presyo pataas. Gumagana ang presyong iyan. Chinyu, ano sa tingin mo? Gumagana. Director Zhou, handa na ba ang kontrata? Director Joe, hindi ako sumasang-ayon na pirmahan ang kontratang ito. Mr. Meng, sila sina Mr. Chin at Mr. Shen. Nagdala sila ng mga sample ng pulbos ng shell ng pagong at paste ng karne ng pagong. Sinubukan ko lang sila. Hindi na kailangan ng pagpapakilala. Kilala ko siya. Shen Guoliang, matagal na tayong hindi nagkita. Sabi nila na wala ka raw pagkatapos kang mabaon sa utang. Hindi ko akalaing makikita pa kita. Hindi ka lang basta nagtago at nawala. Sa halip, sumusunod ka sa isang batang pasaway, nagpapatakbo ng mga errands sa buong bayan. May natitira pa ba sa iyong dignidad? Mr. Meng, sa usapan na lang tayo. Si Master Zhou ay sinubukan na ang mga produkto. Lahat sila pumasa. Bakit hindi tayo pwedeng pumirma ng kontrata? Isang dating amo na nabaon sa utang na nagbenta ng pekeng gamot at naging dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang asawa. Sino ang maglalakas loob na tumanggap ng gawa niya? Nagsisinungaling ka. Pinagbintangan lang ako noon. Hindi ako nagbenta ng pekeng gamot. Alam mo ang totoo sa puso mo, kahit ano paman, hindi tatanggapin ng G1 ang mga produkto mo. At Kung hindi kayo tatanggap, may ibang tatanggap. ang lakas naman ng loob mo para sa isang bata. Sa buong merkado ng medicinal food sa probinsya, ang G1 ang pinakamalaki. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung hindi ko tatanggapin ang mga produkto mo, wala nang tatanggap. Kahit gilingin mo pa ang pulbos na iyan sa ginto, mabubulok lang iyan sa iyong mga kamay. Iminumungkahi ko na harapin mo ang katotohanan. Mr. Meng, sa tingin ko nagkakamali kayo sa isang bagay. Mula ngayon, hindi hindi kayo tatanggap ng aming produkto, kundi hindi na kami magbebenta. Tio Shen, umalis na tayo. Shen, huwag mong isiping kaya mong mag-rebrand at baguhin ang sitwasyon. Gusto kong makita kung sino sa lungsod na ito ang maglalakas loob na tumanggap ng basura mo. Chinyu, pasensya na. Kasalanan ko lahat ngayon. Kung hindi ako sumama, hindi ako makikilala ni Menghua. Nasign na sana ang kontrata. Nasali kita dito. Tio Shen, wala kang kinalaman dito. Hindi ikaw ang target ni Menghua. Ang hinahabol niya ay lahat ng maaaring banta sa channel ng pamamahagi ng G1. Kahit wala ka, maghanap siya ng ibang dahilan para harangin ang mga produkto natin. Hindi mo naiintindihan. Ako ang target niya. Ang nangyari noon. Chinyu, samahan mo ako sa isang lugar. Si, May, dinala ko si Chinyu para makita ka. Dahil sa batang ito, nakayanan natin. Mabuti rin ang lagay ni Rohan. Mas lalo siyang nagmamatur. Nanguna rin si Chinyu sa probinsya. Makatitiyak ka dyan. Tia Liu Mei, dumating ako para makita ka. Noon, inilaan mo ang pera mo para sa kemo, para suportahan ang pag-aaral ko. Ang kabutihang ito, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko.
Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko sina Tio Shen at Rohan. Tio Shen, ano ba talaga ang nangyari sa pagkabangkarote mo? Ilang taon na ang nakalipas, lumalaki ng lumalaki ang kumpanya ko sa parmasyutiko. Marami akong nakuha na market share mula sa mga kakumpetensya. Noong nagpapadala ako ng malaking order, sinuhulan nila ang isang tao sa ahensya ng inspeksyon ng kalidad. Gumawa sila ng pekeng ulat. Maling sinasabi na ang mga produkto ko ay may labis na heavy metals. Pagkatapos, pinalaki ito ng media ng industriya sa lahat ng dako. Sinasabi na ako, si Shen Guoliang, ay nagbenta ng pekeng gamot para sa kita at nagdulot ng pinsala. Ang mas masama pa, noon, na-diagnose si Tia Liu Mei na may cancer sa tiyan. Ang kabilang panig, kahit papaano, nalaman ito. Pinaigting nila ang kanilang pagsisikap. Nagpakalat ng chismis sa lahat ng dako. Sinasabi na nagbenta ako ng pekeng gamot na nagbigay ng cancer sa asawa ko. Pagkatapos noon, pinilit ng mga supplier ang pagbabayad. Tinawag ng mga bangko ang mga utang. Lahat ng kasosyo ay nag-terminate ng kontrata magdamag. Bago ko na ipaliwanag ang lahat, wala na si Tia Liu Mei. Wala na rin ang kumpanya. Tito Shen, hindi ka ba naghangad na alamin iyon noon? Pagkaalis ni Liu Mei, nawala ang lahat ng sigla ko. Noon, si Ruohan sa paaralan araw-araw na tinuturo, sinasabing ang tatay niya ay nagbebenta ng pekong gamot. Sinasabing ang nanay niya ay nalaso ng sarili nilang gamot. Nagsimula siyang magkulong sa kwarto niya, hindi nagsasalita ng kahit ano. Isang buwan siyang hindi pumasok sa paaralan. Kaya pala mo siya dinala sa akin. Tama, sa totoo lang, si Ruohan ay mukhang walang pakialam sa labas. Malakas magsalita, matapang kumilos, pero sa loob, mas sensitibo siya kaysa kanino man. Ang mawalan ng nanay ay sapat na mahirap. Ayokong manatili siya sa ganoong kapaligiran at masira ng mga chismis. Kaya tumigil na ako sa pag-iimbestiga. Iwan mo ang lugar na puno ng masamang hangarin. Tito Shen, ang taong nasa likod ng lahat, hahanapin ko sila para sa iyo at lilinisin ang pangalan mo. Hindi, Chinyu. Huwag kang magambala sa mga gawain ko. Ang karera mo ay nagsisimula pa lang. Nasa uso ka. Ang Menghua ay malalim ang ugat sa kabisera ng probinsya. Ang pakikialam sa kanya ay hindi makakabuti sa iyo. Ang deal ngayon ay hindi natuloy. Maghanap tayo ng ibang paraan. Huwag mong hayaang sirain ko ang kinabukasan mo. Tito Shen, dahil hindi bibili si Jiwan, hindi tayo magmamakaawa sa kanila. Kung walang kukuha ng ating mga produkto, magtatayo tayo ng sarili nating kumpanya at ibebenta natin mismo. Magtayo ng sarili nating kumpanya. Magsimula ka ng sarili mong kumpanya. Chinyu, seryoso ka ba? Siyempre, mula sa pagsasaka hanggang pagproseso hanggang pagbebenta. I-connecta lahat para wala nang makakapigil sa atin. Kung hindi tatanggapin ng Jiwan, tayo na lang magbebenta. Diretsyong kumonekta sa mga botika, ospital, at wellness centers. Panatilihin natin ang mga channel sa ating kamay. Pero, Tito Sen, noong araw, ikaw ang nagtayo ng kumpanyang parmasyutiko na iyon. Ngayon, kaya mo ulit itong itayo. Kung buhay pa si Tita Liu Mei, ang gusto niya higit sa lahat ay makita kang makabangon muli. At ibalik mo sa kanila lahat ng paninira na ginawa nila sa iyo, hanggang sa huling patak, Tito Shen. Kaya mo bang sumubok muli? kaya ko. Mabuti, Tito Shen, sa pagkakataong ito, sabay nating gagawin. Sige, bilisan natin umuwi sa baryo. Magsimula ngayong gabi. Lilinisin ko ang bodega at gagamitin bilang workshop. Nandoon na lahat ng mga gamit. Pero bago tayo umuwi, pumunta muna tayo sa isang lugar. Saan? Chinyu, anong ginagawa mo dito? Noong nakaraan, dinurog ni Qin Yuanshan ang telepono ni Ruohan sa ilalim ng kanyang paa. Sinabi niya na may mga larawan at voice messages ng kanyang ina doon. Yun lang ang tanging alaala niya. Tito Shen, maaari mo bang tingnan kung anong brand ang dati niyang ginagamit? Hindi iyon uubra. Masyado itong mahal. Hindi kailangan ni Ruohan ng ganito kamahal. Tito Shen, may utang ako sa kanya. Mawalang galang po, alin ang pinakabagong modelo? Ginoo, ito po ang aming pinakabagong modelo, LabPet 18. Tingnan ninyo, Magkano ito? 15,000. Kukunin ko na. Pakibalot po, salamat. Si, Liu Mei, tama ka tungkol sa kanya noong araw? Talagang itinuturing tayo ng batang ito na pamilya. Wow, ang daming pera! Si Chinyu ay pumunta sa probinsyal na kabisera ngayon at talagang naibenta ang mga paninda. Anong ibig sabihin ng naibenta? Sa dami ng perang ito, siguradong malaki ang kinita niya. Siguro magkano kaya mapupunta sa pamilya natin? Sa lahat, matagumpay na naibenta ang inyong mga paninda. Ngayon, mayroon tayong mga dibidendo mula sa unang batch ng sentralisadong padala, magbabayad para sa 17 lawa. Ibabahagi ayon sa ani ng bawat pamilya sa kanilang lawa. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, lumapit at kunin ang inyong pera. Jiang Desyun.
Ang iyong lumang lawa ang nagbigay ng pinakamaraming pagsisikap sa batch na ito ng pag-aayos. Nakagawa ng 130 isda. Pinakamataas na porsyento ng pumasa. Dibidendo na 120,000 dolyar, lumapit at kunin. 120,000 dolyar sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganyang karaming pera. Shinyu, niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko, ikaw mismo ang nag-alaga sa kanila. Ang galing! Kita mo? Ang pakikipagtulungan kay Chinyu talagang may pakinabang. Susunod na ba ang pamilya ko? Ang lawa ko ay nakapagbenta rin ng mahigit 20 isda sa batch na ito. Ako rin, ang lawa ko. Matapos maabot ang target ngayong buwan, nakagawa ng 40 isda. Huwag magtulakan. Huwag magtulakan. Kapag tinawag ang pangalan mo, pumunta sa entablado. Ang mga hindi tinawag, pumila. Lahat ay may bahagi. Liu Mangkang, dibidendo 100,000 dolyar. Wang Defa, dibidendo 85,000 dolyar. Zhao Siping, dibidendo 70,000 dolyar. Ruohan, halika rito. Tatay, ano ang problema? Tatay, binili mo ba ito para sa akin? Hindi ko binili. Si Chinyu. Sinabi ni Chinyu na nasa phone mo ang mga litrato at voice message ni nanay. Huwag mong mawala ang alinman sa mga litratong iyon. Binili niya ang phone na ito gamit ang sarili niyang pera. Ito ang pinakabagong modelo. Kayang mag-imbak ng maraming litrato. Mula ngayon, hindi na kailangang mag-alala na maubusan ng espasyo. Mga kapitbahay at kaibigan, nalikom na ninyo ang inyong pera. May isa pa akong sasabihin. Ngayon ay natanggap ninyo ang unang bahagi ng dibidendo. Ito ay mula sa pagbebenta ng mga buhay na softshell turtle. Ngunit ang pag-aalaga ng pagong, kahit gaano kagaling ang iyong kakayahan, nakadepende pa rin ito sa panahon. Isang malakas na ulan, isang malamig na snap sa huling bahagi ng tagsibol, at ang ani ng lawa ay nababawasan. Hindi tayo pwedeng umasa sa isang paalang. Kaya magtatayo ako ng isang kumpanya at magtatayo ng isang standardized deep processing plant sa baryo. Kukunin natin ang mga pagong na hindi sapat ang ganda at ipoproseso natin ang mga ito sa mga produktong aquatic na may dagdag na halaga. Sa patuloy na pagproseso ng maramihan, magbebenta tayo ng mga naprosesong produkto sa labas, walang limitasyon sa panahon. Ang tubo ay 3 beses kumpara sa mga buhay na pagong. Iyan ang pangmatagalang plano. Shinyu, naiintindihan namin ang iyong sinasabi. Pero ang mga sample na ipinadala namin sa Jiyuan ngayon ay ibinalik. Tama ba? At sinabi pa ni Meng Hua na walang sino man sa buong probinsya ang maglalakas loob na bumili ng ating produkto. Kung magpapatuloy tayo sa paggawa ngayon, paano kung mag-mass produce tayo at hindi pa rin maibenta? Ang pag-iipon sa bodega ay wala kundi pagkalugi. Maaaring harangin ni Meng Hua ang mga offline channels sa kabisera ng probinsya, pero kaya ba niyang harangin ang buong bansa? Kayo ay mag-focus sa produksyon, ako ang bahala sa bentahan. Kinyu, tinulungan mo akong kumita ng perang ito. Kung sasabihin mong go, susunod ako. Invest ko itong 120,000 pabalik sa kumpanya bilang kapital. Ang aking lawa ay nakakuha ng 85,000 sa pagkakataong ito. Sasama rin ako at sumasang-ayon ako kay Chinyu dito. Mas mabuti ito kaysa maging alalay ng Jiyuan. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ngayon. Tio Shen, ayon sa iyong mga detalye, ang unang batch ay lumabas na lahat mula sa produksyon. 500 kahon ng pulbos ng balat ng pagong. 300 garapon ng pasta ng pagong na malambot ang balat. Sinuri ko ang hitsura sa pamamagitan ng spot check. Lahat ay naaayon sa pamantayan. Maganda ang mga produkto. Pumasa rin ang pagsusuri ng kalidad ni Lumang Joe. Pero, Chinyu, ang inventory ay dumarami ng sobra. Ano ang gagawin natin ngayon? Oo, Chinyu. Talagang maganda ang mga produkto. Pero kung hindi natin ito maibenta at ang lahat ng stock na ito ay nakatambak sa bodega, ang gastos sa packaging lamang ay malaki na. Noong huling pumunta kami sa Jiyuan, hindi man lang nila tayo pinapasok sa pinto. Hindi nila tayo papasukin offline. Kaya pupunta tayo online. Bibilhin ba talaga ito ng mga tao? Kakasimula pa lang natin. Maniwala ka sa akin, magkakaroon ng mga tao. Tingnan mo. Ang inventory ng pulbos ng balat ng pagong ay ubos na lahat. Ang pasta ng pagong na malambot ang balat ay may natitira pang wala pang 50 garapon. 500 kahon, naubos lahat sa isang iglap. Nananaginip ba ako? Chinyu, bumili talaga ang mga tao ng mga produkto natin. Tio Shen, isang araw pa lamang ito. Mas gaganda pa ito simula ngayon. Tinipon ko kayo lahat dito ngayon para sa isang bagay lang. Si Shen Guoliang at ang batang iyon ay nagbebenta ng pulbos ng balat ng pagong at paste ng pagong sa kabisera ng probinsiya. Nagdulot ng malaking ingay. Alam ko ang ilan sa inyo dito
ay nakatanggap na ng kanilang mga alok ng supply. Linawin ko ng maaga. Ang G1 ay nangibabaw sa merkado ng mga pandagdag sa kalusugan sa kabisera ng probinsya sa loob ng 14 na taon. Bawat kusinang herbal, mga botikang magkakabit at supply ng mga sentrong pangkalusugan ay galing sa akin, si Meng Hua. Sino mang maglakas loob na kumuha ng kanyang mga produkto ay magkakaroon ng lahat ng produkto ng G1 na puputulin simula bukas. Nagbibiro ka yata, President Meng? Matagal na kaming nagtatrabaho sa G1. Bakit namin iiwan ang isang dating partner para sa isang bagong kumpanya? Eksakto. Makatitiyak kayo, President Meng. Wala kaming dahilan upang ipagsapalaran ang aming supply para sa isang maliit na kumpanya na hindi pa namin narinig. Natutuwa akong ganyan ang tingin mo. Ha 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 ha. President Meng, masamang balita, tingnan ninyo ito. May bagong online store na nagbebenta ng pulbos ng balat ng pagong at paste ng pagong. Inilunsad kahapon at sumikat na. Ano? Sa isang araw, nabenta nila lahat ng 500 kahon, lahat na ubos, at wala pang 50 garapon ng paste ng pagong ang natitira. President Meng, ang buong Health Supplement Circle ay nagbabahagi ng kanilang tindahan na sinasabing ito ay isang bagong brand na personal na inirerekomenda ni Profesor Zhang mula sa Provincial Academy of Agricultural Sciences. Pagkatapos ng monopolyo ng G1 sa loob ng maraming taon, sa wakas may kompetisyon na. Ang kalidad ng produkto ng Yuliang ay katumbas ng G1 at ito ay mas mura ng 20%. Shen Guoliang, magaling ka. Napakagaling. Gusto mong magbenta online, ha? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. May mali. Bumaha ang comment section natin. Nilalason nila ito ng isang linggo, nagsusuka at nagtatae. Lason ba ang ibinebenta ng tindahang ito? Si Shen Guoliang ay nagbebenta ng peking gamot 40 taon na ang nakakaraan, pinatay ang sarili niyang asawa, at ngayon nanloloko na naman ng tao. Huwag kang magpaloko, sa lahat. Ang Golden Armored Turtle na iyan ay isang gimmick lang. Peki ang test report. Simula alas 3 ng umaga. Sunod-sunod na dumarating ang masasamang review. Hindi namin madelete ng mabilis. Ngayon sa social media, nagsisimula na ang mga tao awayin tayo. Hinuhukay nila ang mga lumang kwento tungkol kay tatay. At binabalik-balik. Sigurado iyong mga taong nag-frame sa akin dati. Bumalik sila. Ano ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, masisira ang reputation na pinaghirapan nating itayo. Iyon ang punto. Ano ang sinabi mo? Ikaw, marunong ka rin nito. Huwag kalimutan, si Chin Yu ang nangungunang estudyante sa Agham. Ang mga masasamang review na ito ay hindi galing sa karaniwang mga gumagamit, may nag-organisa sa kanila ng pare-pareho, sa parehong oras, parehong mga salita. May operasyon ng pekeng pag-click sa likod nito, hanapin ang pinagmulang IP, at malalaman natin kung sino ang nasa likod. Nahanap ko na. Ang mga bayad na account na nagkakalat ng chismis, lahat ay galing sa na-verify na account na Li Wei. Si Li Wei ay sekretarya ko dati. Nang magkaproblema ang kumpanya, nawala siya, walang bakas, at kinuha niya ang huling 3 milyon mula sa account ng kumpanya. Ano? Sa ganoong kaso, Tito Shen, puntahan natin si Li Wei. Presidente Meng, huwag kang mag-alala. Ang batch ng mga account na nahanap ko ay pawang first hand at may tunay na pangalan. Mahigit 300 negatibong review ang napost. Kaninang umaga, ang rating ng kanilang tindahan ay bumaba mula 5 bituin hanggang 3. Ang matandang tanggang si Shen Guoliang ay hindi malalaman. Kami yun. Magaling, Li Wei. Ang perang ipinangako ko sa iyo ay nailipat na. I-check mo. Okay. Salamat, Presidente Meng. Mapagbigay pa rin gaya ng dati. Huwag kang mag-alala, pagbubutihin ko. Isa pang round ngayong gabi. Ay tiyak na tatapusin ang kanilang tindahan ng tuluyan. Shen Guoliang, ikaw ay kahit papano, isang malaking amo noon. Hindi akalaing ngayon, susunod ka sa isang batang gago para magbukas ng online store. Pero dahil gumalaw na si Presidente Meng, sa tingin mo kaya mong baligtarin ang sitwasyon? Managinip ka. Amo, nasa mesa ang pera. Presidente Shen, anong ginagawa mo rito? Nandito para makita ka siyempre. Kalihim Li, matagal na tayong hindi nagkita. Anong dali-dali? Sige, kwento mo sa akin lahat. Ano ba talaga ang nangyari noon? Li Wei, 7 taon ka nang kasama ko. Noong panahong iyon, nang magkaroon ako ng problema, nawala ka, at kinuha mo ang huling 3 milyon mula sa mga account. Ngayon, may utang ka sa akin na paliwanag. Ginoong Shen,
Ginoong Shen, pasensya na sa nangyari noong panahong iyon. Si Meng Hua ang may gawa noon. Mang Hua, Alam ko na. Sige, magpatuloy ka. Noong panahong iyon, pumunta siya sa akin. Sinabi niya kung ninakaw ko ang mga dokumento ng quality inspection ng kumpanya. Ninakaw ang mga ito. Bibigyan niya ako ng 2 milyon. Noong mga panahong iyon, na-diagnose ang asawa ko na may sakit sa bato. Ang dialysis ay nagkakahalaga ng libo-libo bawat beses. Desperado na ako. kaya sapat na ang 2 milyon para ipagkanulo mo ako? Naiintindihan mo ba? Hindi mo lang ipinagkanulo ang kumpanya. Dahilan mo rin ang pagkamatay ni Liu Mei. Akala ko gusto lang niyang nakawin ng ilang kliyente. Hindi ko alam. Nadadalhin niya ito sa media. At tiyak na hindi ko alam. Napagsasamantalahan niya ang sakit ni Ate Liu Mei. Noong napagtanto ko kung ano ang nangyayari, na-publish na ito sa mga pahayagan. Bumagsak na ang kumpanya. Hindi ko talaga sinasadya, Ginoong Shen. Kaya lahat ng mga negatibong review online ngayon ay mga utos din ni Meng Hua, tama ba? Oo, sa lahat. Binigyan niya ako ng pera para maghanap ng mga account na mag-post ng masasamang review sa tindahan mo at hamukay ng mga lumang balita at muling guluhin ang mga ito. Ginoong Shen, pasensya na. Isa akong walang kwenta. Suntukin mo ako. Gawin mo sa akin ng kahit ano. Patawarin mo ako. Sinira mo ang karera ko. At dahilan ng pagkamatay ng asawa ko, hinding-hindi kita papatawarin. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Pumatay ka, pumatay sa nanay ko. Arestuhin siya. Pakiusap huwag tumawag ng pulis. May anak ako. Ang asawa ko ay nasa dialysis pa. Kung mapupunta ako sa bilangguan. Chin Yu, magandang balita. Ngayong weekend, ang lalawigan ay magdaraos ng East China Premium Agricultural Products and Health Food Expo. Ang mga kalahok na kumpanya ay makakakuha ng opisyal na pag-endorso ng lalawigan at akses sa mga pambansang mamimili. Nag-apply ako ng booth para sa iyo sa expo ng Yuliang Biotech. Oh, at magkakaroon din ng exhibit ang G1 Group ni Meng Hua. Salamat, Professor Zhang. At gusto ko ring humingi ng tulong mo sa iba pa. Sa expo, kailangan ko ng slot sa pagsasalita sa pangunahing entablado. Okay, mag-a-apply ako para sa iyo. Li Wei, hindi ako tumatawag ng pulis. Pero kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Okay, gagawin ko ang kahit anong sabihin mo. Naku, kung hindi si Mr. Chin mula sa Yuliang Bio at si Mr. Shen, medyo maingay online kamakailan, no? Narinig ko ang rating ng tindahan nyo mula 5 bituin bumaba sa 3 bituin. Binata, hindi ganoon kadali ang e-commerce. Siyempre hindi madali kung may mga manggugulo. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, umupa ka ng mga bot para mag-iwan ng masasamang reviews. Nagbubunyag ka ng lumang dumi para siraan kami. Natatakot ako sa'yo? Katawa-tawa. Shen Guoliang ay matagal ng talunang karibal ko. Ginagawa ko lang ay pagsusuri ng kalidad para sa mga consumer. Lahat, halika at tingnan! Ito, si Shen Guoliang, mula sa Yuliang Bio. Noon, ang iskandalo ng Peking Gamot nasa front page ng lahat ng pangunahing pahayagan sa probinsya. Alam ng lahat, sa industriya. Isang bangkaroteng amo at ang baguhang yon, anong magandang produkto ang kaya nilang gawin? Bawat isa ay may sariling paghuhusga. Tama ba? Tama. Ang mga bagay na yun noon ay kumalat ng may detalyadong detalye. Kung si Shen Guoliang ay talagang malinis, tatauhin ba siya? Sabi ko, ang aso ay hindi nagbabago ng kanyang ugali. Tama. Isang bangkaroteng amo, nakikiisa sa isang baguhan. Anong disenteng produkto ang kaya nilang gawin? Tama si Mr. Meng. Ang mga taong may ganitong tala ang mga produkto na ginagawa nila, sinong maglalakas loob na mag-stock ng mga yon? Kung bibilhin sila ng mga consumer, sasabihan nila tayong bulag. Nagtataka ako kung paano sila naglakas loob na pumunta ngayon. Meng Hua, ngayon, sa harap ng maraming media at mga mamimili, inilatag mo para sa akin ang isang entablado. Kaya gagamitin ko ang pagkakataong ito upang linawin ang mga bagay. Ang balita tungkol sa pagbebenta ng Peking Gamot na binanggit mo ay gawa-gawa gamit ang pera. Ikaw ang tinutukoy ko, Meng Hua. Sinasabi mong ako ang gumawa? Hindi makahanap ng ebidensya ang korte. Akala mo mapapawalang bisa mo ang kaso sa pagsasalita lang? Walang ebidensya. Kaya huwag kang magkalat ng paninirang puri dito. Dahil gusto ni Mr. Meng ng ebidensya, ibibigay ko sa inyo. Ang pangalan ko ay Li Wei. 14 na taon na ang nakalilipas, ako ang sekretarya ni Shen Guoliang. Ngayon, sasabihin ko sa lahat ang katotohanan tungkol sa nangyari noon. Ang pag-frame kay Shen Guoliang dahil sa Peking Gamot ay ininsena ni Meng Hua, ang chairman ng G1 Group. Siya ang nagplano. Binigyan niya ako ng 2 milyong yuan upang nakawin ang mga dokumento ng inspection ng kumpanya. Pagkatapos ay sinuhulan niya ang mga tao sa ahensya ng inspection para gumawa ng mga Peking ulat. In-frame niya ang mga produkto ni Shen Guoliang para sa labis na heavy metals.
Ipinakalat din niya ang balita na si Liu Mei, asawa ni Shen Guoliang, ay may cancer. Ipinakalat niya ito. Nagalit na ito ay dulot ng pekeng gamot. Ngunit si Shen Guoliang ay inosente. Ang kanyang asawa, si Liu Mei, ay namatay sa stomach cancer. Wala itong kinalaman sa kalidad ng produkto. Ito peke ang video na ito. Sino ba si Li Wei para sa kanya? Isang sekretary na tumakas kasama ang pera. Maaari bang gamitin ang kanyang mga salita bilang ebidensya? Ginagantihan niya ako. Oo, ginagantihan ako. Hindi ko nga kilala si Li Wei. Sabi ni Jimeng na hindi niya kilala si Li Wei, pero nasa iyo ang lahat ng transfer records, call recordings, email correspondence, sinisave niya lahat. Ito ang 2 milyong yuan na bank transfer voucher na ginawa mo kay Li Wei noong taon na iyon. Ito ang record ng pagbabayad para sa pagsuhol kay Lao Sun sa ahensya ng inspeksyon. Ito ang anonymous submission na ginawa mo sa media noong taon na iyon, ang original na email na nagpalaganap ng chismis tungkol kay Shen Guoliang. Hindi mo man lang binago ang pamagat. Peke na hari ng gamot na si Shen Guoliang ay pumatay sa kanyang asawa. Gusto mo bang basahin ko ang lahat? Ikaw paano mo nakuha ang mga ito? Gumamit ka ng pekeng ebidensya noon para sirain ang reputasyon ng isang inosenteng tao. Ngayon, gagamit ako ng totoong ebidensya para sirain ka. Jimeng, ikaw ang may gusto nito. Napakaraming ebidensya, sapat na ba iyon? Pangulong Meng, sabi mo lang may mali sa gamit ni Yuliang. Ang iyong ginawa ay talagang hindi katanggap-tanggap. 10 taon na akong nagtatrabaho kasama si G1 at nakikipagnegosyo ako sa taong gumagamit ng pekeng ulat para sirain ang reputasyon ng iba. Uuwi ako ngayon at kakanselahin ang lahat ng kontrata. Pangulong Meng, sa video, inakusahan ka ni Li Wei ng panunuhol sa opisina ng inspeksyon para gumawa ng pekeng ulat, pagpapakalat ng chismis at paninirang puri. Totoo ba ito? Meng Hua, pinaghihinalaan ka ng pandaraya sa komersyo. Totoo ba? Paliwanag mo. Ang ebidensyang ito. Hindi ko ginawa. Peke lahat. Si Shen Guoliang ang nag-set up sa akin. Nararamdaman mo na ba ngayon? Noon, pinagbintangan mo ako ng pekeng ebidensya. Nakatayo rin ako dito, sa harap ng lahat, hindi makapagdepensa. Pero ang sinabi mo tungkol sa akin ay peke lahat. Ngayon, ang sinasabi ng lahat tungkol sa iyo ay totoo lahat. Pero gusto ko lang itanong sa iyo ang isang bagay. Wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit mo ako gustong saktan? Shen Guoliang, tumigil ka sa pagpapanggap. Anong magaling sa iyo? Noon, ikaw ay nauna ng isang hakbang, kinukuha ang bahagi ng merkado. Mas nagsumikap ako kaysa sa iyo. Bakit ikaw ang yumaman at ako'y natitira na lang? Bakit may asawa at anak ka samantalang wala akong wala? Ako ay sisiraan ko ang reputasyon mo. Papahirapan kita ng higit pa sa akin. Hindi ko ito tatanggapin. Dahil lang naiinggit ka na mas magaling ako sa iyo, sinira mo ang kumpanya ko. Pinatay mo ang asawa ko. Meng Hua, iyan ba ang pinagsumikapan mo para saktan ng iba? Anong karapatan mong turuan ako? Mas pinalad ka lang noon kaysa sa akin. Ngayon tapos na ako, pero hindi kita hahayaang madaling makawala. Ngayon, ikaw o ako. Tigil! Pangulong Meng, natawagan ko na ang pulis. At saka, bilang kinatawan ng organizer ng Expo ngayong taon, opisyal ko na kayong inaabiso na ang Era Group ay tinatanggal sa Expo na ito. Agad na binabawi ang inyong booth at permanenteng kinansela ang lahat ng kwalifikasyon sa partisipasyon. Hindi mo na kailangang mag-alala na mainggit sa iba. Mula ngayon, wala nang lugar para sa iyo sa industriya ng health supplement sa probinsya. Profesor Zhang, pakiusap. Wag, mali ako. Alam kong mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang Era Group, ang aking buong buhay. Ilabas si Meng Hua. Hindi. Shen Guoliang, huwag kang masyadong mayabang. Ang asawa mo ay karapat-dapat. Karapat-dapat siya. Babalik ako. Shen, mula ngayon, walang sino man ang maaaring gumamit ng nakaraang insidenteng iyon upang atakihin ka pa. Shinyu, salamat. 14 na taon. Ngayon sa wakas ay makatayo ako ng matuwid sa harap ng lahat at sabihin sa kanila na ako, si Shen Guoliang, ay hindi isang manloloko. Ang kawalang sala na ito, tinulungan mo akong mabawi. Shinyu, sa iyo na ang entablado ngayon. May ilang tao online na nagsasabi na ang pulbos ng turtle shell ng Yuliang natin ay peke. Sabi nila magaspang ang pulbos at mababa ang kalidad. Ngayon, dinadala ko ang produkto dito, peke ba o hindi. Kayo na ang humusga para sa inyong sarili. Ang kagaspangan ng pulbos ay higit sa 200 mesh. Ang paste ay translucent at walang amoy ng isda. Ito ang produkto ng Yuliang. Saan nanggaling ang mga negatibong review online? Ang video ni Li Wei kanina ay nagpaliwanag ng napakalinaw. May nagbayad ng mga upang internet troll upang magkalat ng mga chismis ng maramihan. Kayo ay nasa negosyo ng health supplement ng maraming taon.
Kung maganda man ang produkto o hindi, makikita mo sa pamamagitan ng pagtingin. Ako, si Chinyu, hindi ako gumagawa ng isang beses na deal. Bawat kahon ng produkto ng Yuliang Biotech ay may kasamang ulat ng inspeksyon ng kalidad. Kung may anumang issue sa kalidad, ibabalik namin ang 10 beses ng presyo. Ito ay itim at puti, nakasulat sa kontrata. Ang pulbos na ito ay talagang pino. Mas mahusay kaysa sa Era Group. Pangulong Chin, sinabi mong ibalik ng 10 beses. Maglakas loob ka bang ilagay sa kontrata? Tama, maaari naming pirmahan ito ngayon din. Pangulong Chin, naging hangal ako kanina. Dahil pinigilan ni Meng Hua sa loob ng maraming taon, hindi ako nangahas na magsalita. Ngayon, binigyan mo ako ng pagkakataon. Ako ang mauunang pumirma para sa mga paninda ng Yuliang. Pangulong Chin, mayroon akong chain pharmacy na may 30 tindahan. Gusto ko ng 1,000 kahon bawat isa ng turtle shell powder at turtle paste. Tagalabas ako ng probinsya, nag-specialize sa e-commerce ng health product. Ang batch ng mga produkto na naging viral sa inyong tindahan, wala kaming nakuha. Kailangan naming pirmahan ang kontrata ngayon. Pangulong Chin, natawagan ko na ang punong tanggapan. Ang buong linya ng produkto ng Yuliang ay isasama sa aming core procurement list para sa susunod na taon. Pirma na, pirma para sa 3 taon. Chinyu, anak, hindi mo talaga ako binigo. Sa ilang buwan lang, naibaba mo ang Meng Hua. Mula ngayon, ang Yuliang Bio ay magiging para sa aming instituto pang matagalang partner. Kailanman kailangan mo ng technical na tulong, sabihin mo lang sa akin. Salamat, Professor Zhang. Magsisimula ang klase sa susunod na linggo. Ano ang tungkol sa iyong kumpanya? Ano ang plano? Pupunta ako sa paaralan ayon sa schedule. Habang wala ako, lahat ng pang-araw-araw na operasyon ay aasikasuhin ni Tio Shen. Magkakaroon pa rin tayo ng lingguhang pagpupulong sa video. Ang mga pangunahing desisyon ay bobotohan sa internet. Bukod pa, hindi naman ako mawawala magpakailanman. Pero kami lang pumirma sa mga kliyente sa kabisera ng lalawigan. Ang schedule ng produksyon ng pabrika ay mahigpit din. Natatakot ako na hindi ko kaya mag-isa. Tio Shen, ikaw mismo ang pumirma ng 12 ng kontrata sa Expo ngayon, kaya mong hawakan. Chinyu, may biglaang pangyayari sa instituto. Kailangan ko munang umalis. Ginoong Shen, hanggang sa muli, tayong magkita. Hanggang sa muli, ingat, Professor Zhang. Kailan ka aalis? Bukas ng umaga. Mag-aral ka ng mabuti sa paaralan. Huwag mo kaming ikahiya. Sige, hihintayin kita sa universidad. Nakapasok siya. Nakapasok siya. Nakapasok si Ruohan. May, top scholar ang anak natin. Nakita mo ba yon? Nanay, nagawa ko. Hindi kita binigo. Bumalik si Chinyu. Bumalik si Chinyu. Chinyu, nakuha ko ang first sa probinsya sa humanities. Parehas tayo ng school. Ano yun? Ang galing ko, di ba? Ang galing, alam ko kaya mo. Ito para sa'yo. Ito ay, Yung pares dati ay galing kay tita. Itong pares ay galing sa akin. Ang daan sa hinaharap, sabay tayong lalakad. Mga kababaihan at kabinataan, ngayon, ang Yuliang Biotechnology Co. Limited, opisyal nang nagpupublic ngayon. Simula sa isang fish pond na inabandona sa loob ng 20 taon. Hanggang ngayon, ang pinakamalaking eco-aquaculture at deep processing na kumpanya sa bansa. Ang paglalakbay na ito ay tumagal ng 4 na taon. Ngayon, batiin natin ang founder ng Yuliang Bio, Ginoong Chinyu, upang patunugin ang listeng bell para sa kumpanya. Tito Shen, sabay tayong magring ng bell. Ito ang kumpanya mo. Sa'yo rin. Hindi magkakaroon ng ganitong kumpanya kung wala ka. Tito Shen, sumama ka sa akin. May, sabay tayo mag-ring ng bell. Binabati namin ang Yuliang Bio. Stock code 600 at 3,888 ay opisyal ng nakalista at nag-tech trade. Ang baryo natin ay nag-produce ng 2 top scholar at isang listed na kumpanya. Ang ating mga ninuno ay nakangiti sa atin. Anak, nakikita mo yan? Si Tito Yu yan. Balang araw, dapat maging katulad ka niya. Maging isang taong may kakayahan at puso. Ang pag-ibig ay nagbubunga ng pag-ibig. Ang biyaya ay nagbubunga ng biyaya. Maging taong may puso at katapatan. At ang daan sa hinaharap ay natural na lalawak.